Network Entertainment. So, na-identify mo ba kung saan nanggagaling tong competitive spirit mo na to? Siguro dahil sa sobrang fan ko lang, gusto ko na makilahok. Katulad nung mga, like, hindi to knock, walang mali doon sa hindi nagpa-partake sa rap ever since, pero nung napanood yung Flip Top na inspire maging battle MC. And para sa akin nga, beautiful yun. Astig yun na hindi pa nila nadadama yun within them, pero na-trigger dun sa galing. Ganon. Siguro ganon. Kakanood ko na, gusto ko gawin to Tapos 80% attack. Tapang at yabang lang. Yabang. Tapos doon mo na lang titignan. Bahala na. Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. The Linya Show bumabalik every week parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Listen up, yo. Yo, check! Welcome sa Bara-Bara ng The Linya Show, ang podcast collab series ng Linya at Flip Top Battle League. Sa kaliwa ko, isang seasoned battle MC na nakilala sa kanyang lyricism, complex rhyme schemes, confidence, and stage presence. Isa ring MMA fighter at butihing tatay. Hanep. Mula pa Paranaque para sa inyo, mag-ingay para kay Saint Ice. Thank you, Sir Ali. Maraming salamat sa Bara-Bara at sa Linya. What's up, everybody? Yon. Kumusta, brother? Kumusta ang araw mo? Kumusta ka nitong mga nakaraang linggo? Ayos naman. Actually, may balikbayan kami kaya parang pure family time halos tong past week na to. Hindi ako nag-training or anything. Talagang business stuff, family. Buong araw, every day for the past week or so. When you say training ba yan for battle or training for fight? Any physical training, so weight training or for combat sports, kasi I really try to stay physically active. Feeling ko binview ko kasi as parang 4 legs yan ng life kasama yung mental, yung spiritual, and yung the other stuff. So wow, valuable siya sa akin. So, medyo kakaiba rin, kasi, iba-iba rin ang lifestyle ng iba't ibang MCs, medyo mas nakikita nating natural na mas palainom yung mga MCs, so may kanya-kanyang bisyo, yan din ang fuel nila. Pero kakaiba rin yung sa'yo na ang fuel mo ay physical activity, exercise. Yeah. Ano ba to? Built-in na to sa'yo noon? Something that you've developed na lang along the way? Yeah, medyo na-develop ko siya kasi nung younger ako, ganun ako talaga. Talagang inom, tambay. Pero sa September, mag na 9 years na ako, no alcohol, no yosi. Wow! Kaya hindi nga siya health choice. Parang na-realize ko lang along the way na hindi ko siya trip. Talaga hindi ko siya kailangan. Tapos magastos pa. So hindi siya health choice at the time. Pero ayun. Kaya ba Ice Rocks na may relation sa inom to Saint Ice? Hindi. Medyo Pwede, no? Hindi. Kasi, nung nag-start akong magsulat, parang humingi advice sa mga barkada ko, pati dun sa tito ko, na yun, regarding sa pagsulat na kanta, kahit wala pa akong means mag-record. Nag-start ako magsulat 12 years old. Ang pinayo na lahat sa akin, kailangan may daling ka ng pangalan agad. So yung Ice Rocks, 12 years old ko palang napag-isipan yun. So, may wrestler dati sa isang documentary. Hindi ko na nga maalala pangalan niya Pero sabi niya, bad guy kasi siya na wrestler, kontrabida siya. Na yung pangalan niya, kaya daw parang ganun, parang rules, ganun yung apelido niya. Para kahit sabihin ng hater yung pangalan mo, pinupuri ka pa din. Being 12 years old, hindi ko na-correlate na medyo pangit yung Ice tapos yung Rocks, di ba? Kasi syempre, ayoko na yung rules. Doon ko na nga nakuha Kaya nung medyo nag-mature ako ng konting-konti, mga 2%, around 2015, dinagdag ako ng Saint. Kaya, yun. So, 2015, 2016 pa yun, nung gumagawa-gawa ako ng mga mixtape ko.
Wow. So, hindi naman pala related dun sa shift mo ng lifestyle, no? Feeling ko yung lifestyle na yung sumunod dun sa pangalan eh. Nahiya na lang. Nahiya. Siguro naman panindigan mo naman yung yung pangalan mo, no? No, pero yan, natanong ko na rin yung name change mo, no? Pero konting background check lang, no, para mas maintindihan siguro natin yung pinanggagalingan mo, no? Saan ka nga ba pinanganak? Saan ka lumaki? Born and raised talaga, Parañaque City. I've always lived on the same street. Kahit Wow. lumipat kami ng bahay, same street. Since birth. So, sa Parañaque na, no? Born and raised, no? Kumusta sa neighborhood nyo? Anong mga impluwensya mo dun sa lugar nyo? Wala eh. Kasi sa ano kami, sorry to disappoint, hindi ako sa loob ng subdivision eh. Sa main road kami. Tapos nasa part kami ng Parañaque na medyo industrial yung dating. So pag lumabas ka, ang barkada mo lang doon mga truck, ganun, mga masagasaan ka pa. So hindi ako masyado natambay sa amin growing up. Sa ibang lugar pa ako mas naging gala. Saang lugar ka usually dumadaya? Sa Makati kasi ako nag-aral eh. So, mostly sa Makati. Tapos nung college sa Manila. Pero in general, hindi din kasi ako masyado gumigimik. Like, paglalabas ako, may kitambay lang ako sa tropa, bahay-bahay lang din. Okay. Eskwela naman, ano naman ang personality mo sa school nun? Parang early on ba, ano ka na? Sabi mo, 12 ka pa lang. Susulat ka na. So, hip-hop ka na nun. Oo, parang sa family kasi namin, mostly hip-hop talaga. Lalo nung mas lilitaw yun kasi yun yung era na hindi pa siya cool. Diba? Kinukutsa pa siya. So, talagang litaw na litaw yung pagdudurag ko nun eh. Hindi siya katulad ng ngayon pag nagdurag ka. Okay lang. Ayun. Sa school, makulit talaga ako eh. Parang maraming beses na talaga silang nag-attempt iputsa division ako sa mga naging school ko. Kasi, ayun, madaldal, tapos medyo class clown. Tsaka makulit talaga. Mahirap pag naputsa division ka na, no? Walang alisan yun. Walang Hindi alisan. ka pwede magpa-transition ng pagputsa Oo, kahit division. anong try minsan ng iba, nakakulong na dyan. Pero, wow, ganun pala personality mo, no? Kasi hindi masyado siyang litaw, I would say, no, sa mga battles mo kasi very aggressive ka, very, angst, ganyan. Lalo na sa mga early battles mo, no? Pero ano ka pala, medyo kaengkoy ka rin, bata pa lang, ganun. May bata. makulit nung bata. Medyo nag-fade siya habang tumatanda ako. Medyo inuupak-upakan na ako ng buhay. Hirap na magpatawa, no? So, ganun ang personality, maaga ring napunta sa hip-hop kasi medyo rin nung hip-hop culture sa Parañaque, no? Malakas din. Boy din. Like nung nag-event na ako, any week na makagawa ako ng budget pang quota sa freestyle tournament, meron palagi. Hindi lang ganun kalapit kasi syempre medyo malawak din yung Parañaque. Hindi ganun kalapit lahat, pero kung sa city ng Parañaque, meron palagi. Sinabatas, no? Na Just Rai, mga puro Parañaque. Grabe rin yung impluwensya ng hip-hop dyan ever since, no? Pero, no? So, after ng, mo naman, high school, college, sabi mo, Manila ka. Ano yung naging course mo? Ano yung ginusto mong career nung nag-aaral ka? Course sa Tinig sa school? Syempre MMA. Multimedia arts. Ano pala talaga to? Loyal sa MMA to. Multimedia arts to mixed martial arts bigla. So, ano ka pala? Multimedia artist. Anong medium yung pinaka, forte mo? Ang pinili ko sa school, anong iniisip ko yun. Siguro kasi yun yung pinaka-weakness ko till now. So, naisip ko kahit hindi ito yung pinaka-trip ko, dito ako mag-focus para maayos ko, was graphic design. Awa ng Diyos, di naman ako masyado gumaling. Pero parang feeling ko mas interested ako sa photography. Wow. And tingin mo yung interest mo na yun or yung background mo na yun may ambag din sa craft mo sa pagbabattle rap? Hindi ko masyado nakikita yung correlation, honestly. Dahil yun nga, pinick up ko lang siya kasi yun yung nakita kong, sa lahat ng arts, yun yung nakita kong weakness ko eh. Usually parang part ng personality ko yun, na kung saan ako pinakamahina,
dun ako magfo-focus kasi meron na nga akong points dun sa ibang facets eh. So, dito na sa pinakawala. Wow. And, ako lang, no, thinking about it, photography, malaking factor din yun sa, sa hip-hop. Yeah. Kay Ma'am Nina Sandejas kasi nakaabang lahat sa sa mga kuha niya, nag-aabang yung mga tao kung nahagip sila or yung mga MCs nandun. $30 to sabi ni Quickly. So, shoutout kay Ma'am Nina Sandejas. Saka sa mga photographer ng Flip Top, mga videographer, si Clarence, yan. Ang laking part din niya, no? And syempre yung graphic design. No? Yeah. Dahil sa posters, makikita mo yung buong venue. Yeah. I thought you meant like bilang battle MC, like sa pagsusulat ko. Pero kung sa kabuuan ng battle rap, of course, sobrang big factor yung... Ngayon nga lately, di ba, lagi napupuri yung CAD design ng Flip Top, ng Motus. Ganda rin sa Motus, ano? May sarili ring look eh. Yeah. No? Na iba sa itsura ng Flip Top. Pero tama, yung initial kong tanong ay para sana sa craft mo. Pero observation ko lang din, ang laki ng impact din ng dalawang thing na yun. Grabe. Sa And tawid niya rin tayo ng konti sa graphic design. Sabi mo kanina may business kang inaatupag. Tama ba? May business ka? Yeah. Gusto kong magsimula ng... Ayokong tawagin merch eh. Kasi baka 3 lang bumili. Wala naman may paki sa akin eh. So more on clothing line siya. Kasi mahilig talaga ako sa fashion. Kung hindi halata. So working on that. Pray for us. Yun, inaaral ko pa yung ins and outs eh. Kasi ayokong mag-drop lang ako tapos may something logistically na mangyayari na maghihinder dun sa next drop. Gusto ko aral na talaga. Kaya kanina nung tinutour mo ko, sobrang cool nun. Thank you, sir. Pray for us yung pangalan ng... Yeah. Ganda naman. Thank you. Ganda. Pray for us. P for you. No? Pray for us. The Saint Eyes pa. Sakto talaga. Ganda niya na. Actually, parang hindi nga wala nga masyadong gumagawa, no? Na battle MC na hindi merch line na statement or graphic na talagang focused on... Meron nga ba? Real jokes. Real jokes considered lifestyle kesa parang merch lang na Kasi madalang na Sinyo, naman, di ba? Pero sa sobrang superstar ni Sinyo, parang na sila, di ba? Symbiotic. Pero yun yung kay Sinyo, no? Iba rin yung style ng kanya na may mga parang something ang distinct din. Tsaka nag-experiment siya sa patterns. Galing. Pero wow, exciting yung lifestyle brand, no? For a battle MC. Parang rin, refreshing din na hindi ang dami na rin kasing merch brands yung na kanya-kanya MC. Parang ganda rin na may iba kang maisip na naatake. No? Abangan natin yan. So, pero ngayon, ano pang pinagkakaabalahan mo bukod sa battle rap at sa bahay? Wala, boring ako. Talaga, number 1 family palagi. Kumaga lahat ng galaw ko, nagpa-funnel in para mas marami akong mas spend na time sa family. Like yung businesses ko, mini-make sure ko na magawa akong efficient enough para mas marami yung time sa pamilya. Tapos, ayun, wala. Music, aral tungkol sa art, hindi lang sa music kasi para sa akin sobrang kasing halaga ng influences mo, yung work na ginagawa mo para mapaganda yung art mo. Mapatalim yung pen mo, yung sword mo. So yun. So alaga sa sarili lang, like fitness and everything. Sige, parang nakikita ko na rin na very family-oriented ka na family man. No, parang kumusta ang buhay tatay at buhay pamilya? Iba. Para siyang kunwari kahit sa son ko pa lang every moment para siyang out of body experience. Parang naka-DMT buong Iba, tagos sa ibang realm. So gusto ko lang palagi na yung nararamdaman ko ay maramdaman niya ng times 10. Ganun. Gusto ko maibalik sa kanya lahat yon at lahat ng magandang naranasan ko sa buhay ko, gusto kong maranasan niya times 10. Yun. Wow. Iba siya. So, parang, pero recent ka lang naging airpat. Ilang taon ka nang... 2019.
2019. So, ano na? 5 okay. na siya. 5 years na rin. So, kaya pala ano na, nakakatuwa lang na si Dice na, nagulat ako na alam niya yung isang ginagawa namin, yung Poddy Rock, yung play center namin sa Shangri-La. Pati yung kape-kape, itong hawak ko, nasa loob kasi ito ng Poddy Rock. So, nagulat ako na nandun siya, o naglalaro siya with yung anak niya. No, paano ka naman napadpad doon? Minsan kasi sinasama ko yung utol ko. Ano kasi siya parang siyang professional hip-hop dancer. So, sinasama-sama ko siya sa mga events, competitions, ganyan. Tapos, meron silang regular na ina-attendan malapit sa Shang. So, sama ko anak ko, maglalaro kami doon sa Poddy Rock. So, nung pinakauna, itignan ko yung interior, sabi ko, ganda ng mga bars dito Tapos yung font, so yun nakita ko may linya-linya merch, tapos may kape-kape. Pero syempre, kinonfirm ko sa'yo nung second sight. Pero hindi mo mapagkakaila yung bars talaga Matik yun So, wala lang, natuwa lang ako na i-connect ko yung hip-hop connection ko with linya-linya and Poddy Rock. No? Hindi ko akalain na parang magtatagpo. Legit linya-linya 24/7. Oo, naikot na ni Ice yung mga ginagawa namin. Kulang na lang yung Big Fuzz. Kaso sabi mo, hindi ka na umiinom. Pero may cocktail bar kami sa Makati. Yung kung saan kayo nag-aandi kayo ni Boss doon. Oo, doon kami nag-record ni Arik. Okay lang, may mocktails naman kami. Yun yung malapit sa Majestic. I think Boxing gym. Yata. Tabi talaga siya ng MCS. Yun. So, nakatuwa lang, no, na... Pwede. Punta ako doon mocktail para talagang... Oo, kompleto na. May kape-kape na, may Poddy Rock at saka yung Big Fuzz. Nakakatuwa, hindi ko na lang sabihin ko sino, pero may aplikante kami sa Poddy Rock ng teacher na battle MC. Sana matuloy. Si Ice Rocks wala. Sana matuloy para may mga bata pa lang marunong na mag-bars. 3 years old, nagmumulti na. No, alam na yung mga figurative language. Pero sige. No? So, syempre, no, feeling ko laking factor ng pagiging pamilyado mo, pagiging airpat mo, sa motivation mo rin, sa mga ginagawa mo. And tawid na rin tayo muna bago tayo mag-hip-hop dahil alam kong bababad tayo dyan. Sa combat sports muna. Mag-usap tayo tungkol sa hip-hop. Well, optional. Pwede naman tungkol lang to sa buhay-buhay. No? Hindi naman kailangan sa hip-hop. Bara-bara naman to kahit ano lang. Diba? Kahit ano lang yan. May pahabol. Pero ano naman ang kwentong MMA mo, combat sports? Paano ka naman napasok dyan? And anong combat sport or sports yung nakapag-focus ka? Ever since kasi alam ng mga tao, mahilig ako sa WWE, sa wrestling. Tapos, nung na-discover ko yung UFC, siguro mga naka-VHS pa yun Age reveal pero hindi VHS yung primary na media type nung time na yun. Linawin ko lang Mama Angel DVD na nun. Dito na ba? Dito. Pero kasi mahirap makakuha ng anything na UFC at the time. Kasi yun yung dark age ng UFC. So usually VHS siya. Tapos nagkataon, may pa rin yung lolo ko. Player ng VHS. Iba ang Betamax. Mas luma pa yung Betamax. Mas maliit. Sabi lang sa akin to hindi ko pa nakita yan in person Basta yung player ng VHS. Sabi ko, solid to. Parang mas violent tapos totoo daw. So doon na ako nahilig. Tapos nag-try ako nung medyo teenager ako. Pero yun nga mas uunahin ko dati yung kakulitan at pag-iinom. Pero na-try ko mag-Muay Thai. Although masabi kong pinaka nagseryoso ako sa training around... Ang makulit, pinaka nagseryoso ako sa training tapos na ako lumaban. Nung lumalaban ako, trip lang yun kasi sa Paranaque, tambay ako sa boxing gym. Tapos alam nilang basag ulo. Usually kasi sa boxing, discuss yung sparring, schedule nyo, ganyan. Pero ako kunwari, may mag-aya lang, game, sapakan, ganun. So, ganun. Kaya ganun nangyari. Pero after nun, na-realize ko tayo, hindi na pwede laro-laro. Kailangan ko mag-training talaga. Nag-jiu-jitsu ako sa amin. Shout out sa Ronin Jiu-Jitsu, San Dionisio. Checkmat Philippines. Yun. Tapos, kasi mahilig ako sa grappling talaga So, nagko-compete ako ng grappling. Tapos,
na-incorporate ko yung boxing, wrestling, lahat-lahat na hanggang sa ngayon, nag-MMA na talaga ako. Na yung buong sport na MMA na. Shoutout din kay Coach Job, AOJ MMA. Yun. Grabe pala. No? So yung sabi mo nung una na suntok-suntukan lang, as in parang boxing lang, sparring, ganyan. Nagtitrain ako boxing pero hindi fighters training. Kasi pag pumunta ka sa gym, di ba, meron yung sinasabi nila for customers, yun yung for fitness or para alam mo yung fundamentals. Meron yung fighters training na para silang nakakamp talaga. Hindi pa ako nakapag-ganon until after nung mga laban ko na. Kaya nagtitraining ako ng yung pang customer, tapos may kipag-spar ako sa mga amateurs doon. Ganun. Yun So ang trick umabot ko. ka na sa ano talaga? Sa Pinanindigan fight na lang. talaga? Sa mga fight talaga Oo, na ano? sa semi-pro Oh my fights talaga na. God. Siguro nakatulong din yung tapang na na-build up ko mula pagkabata sa kakulitan ko nung high school, ganyan. Ano lang yun, game plan ko sa mga laban ko dati, 20% boxing training, 80% tapang. Game plan. Kaya nga nung nagka-camp na ako, sabi ng coach ko, tayo na makulit ka nga talaga, no? Talagang sumasampa ka kahit saan natapang lang dala mo, tsaka mouthpiece. Ako nga, coach, eh. Di ko alam paano ako ngayon na may training pa ako, mas mag-aalinlangan pa ako gumawa ng ganung shit. So na-identify mo ba kung saan nanggagaling tong competitive spirit mo na to? Siguro dahil sa sobrang fan ko lang, gusto ko na makilahok. Katulad nung mga, like, hindi to knock, walang mali dun sa hindi nagpa-partake sa rap ever since, pero nung napanood yung Flip Top na inspire maging battle MC. And para sa kanya, beautiful yun. Astig yun na hindi pa nila nadadama yun within them, pero na-trigger dun sa galing. Ganon. Siguro ganon. Kakanood ko na, gusto ko gawin to Tapos 80% attack. Tapang at yabang lang. Oh, Tapos, yabang. Tapos doon mo na lang titignan. bahala na. Oh. And kumbaga kung tamaan ka, tumumba ka, doon ka matututo. Ganun. Pero nung mga after nun, nagtitraining na ako talaga ng yung seryoso, yung maayos, yung alam ko na talaga mag-cut ng weight, di na ako ma-hospital. May times na ganun na hospital na ako. Tapos, yun. So, mas scientific na yung approach ko ngayon. Tsaka yun nga, siguro dahil na-humble din ako nung martial art mismo. Like, madami akong natutunan sobra. Yun, sa part na marami kang natutuhan, ano sa tingin mo naman yung naambag ng discipline mo sa combat sports, sa pagiging MC mo? Yung discipline mismo. Na, okay, kapag time na maghanda, kasi dati hirap ako mag-focus talaga. Like, mahilig ako mang trippings lang talaga. Kahit yung una kong run sa Flip Top, may times na yung kay Lloyd, 1.5 days ko lang sinulat yung 3 rounds ng walang revise, parang o sige, yan na yan. Tapos yung memorize ko lang ilang araw lang, kahit 1 month yung prep time. Pero ngayon, parang isa-set ko na talaga na, okay, itong first week, pwede ko i-reset utak ko, mag-relax muna ako. Yung second week, aaralin ko yung kalaban. Yung third week, magsusulat ako. Yung fourth week, mag-memorize ako. Ganun na. And hindi mabe-break yun. Kahit anong circumstances, kahit anong mangyari, anong ibang kailangan kong gawin sa daily life ko, magsistick ako dun. Kagaya ng training program. Solid. No? Disiplina, yung routine, schedule, organized. Nakita mo yung diferensya agad? Naramdaman mo yung epekto niya sa pagbalik ko. Oh. Yung difference, na ganito na pala utak ko, gumagana na. Parang gano'n na. Na-activate. Na, kumbaga kasi, pag nag-training ka na MMA, 1 round kayo sa station ng boxing, mag-ring yung bell. 1 round ka sa wrestling. So, gano'n ako na, as soon as mag-ring yung bell sa utak ko, time na magsulat, wala nang ibang kahit ano nangyari that day or anong mga trahedya na nangyari sa buhay, sarado lahat. Ito kailangan kong gawin at gagawin ko to. Kaya parang tinatanong sa akin nung nakapila kami sa pabuya ni boss, no, after nung second sight. Dun pinaka nagkakakwentuhan kasi wala nang kabado nun eh. Tapos na kami lahat. May nagtanong sa akin si
sino ba, si Raf ba? Kung paano ko ginagawa yung last year na 3 battle, isang buwan, ganyan. Grabe. Sabi ko, lock in lang talaga. Kumbaga, may times na napipiga ako, kaya minsan nag-fall short yung material ko o yung performance ko. Pero I'm gonna do what I have to do. Kasi nag-commit ako, wala akong pakialam. Ito yung ini-expect sa akin. Hindi ako papayag na hindi ko at least lalagpasan yun. Solid, naalala ko yun, pare. Grabe yung run mo na sunod-sunod yung laban mo sa iba't ibang iba't ibang liga na pagsabay mo no? Tama ba? Oo, sir. Tapos sunod-sunod, parang yung at most lang nagawa mo 3 sa isang buwan? Yeah. Hindi siya isang pero 30-day window. Oh my God. Ang lala. So yung locking in, yung focus, yung discipline, siguro yung efficiency ng paggamit mo sa oras mo, yun yung nagamit mo from MMA papuntang disiplina sa pagbabattle. Yeah. No? Kasi kung without that, malamang ang kalat pa din ang prep ko hanggang ngayon. And physically ba, meron din siyang effect sa'yo? Yeah. Sa pagbabattle mo? Kasi syempre more discipline, more scheduling, yung sinasabi mo. Pero physically, iba rin ba yung pakiramdam sa stage? Anong epekto niya pa sa'yo? Syempre, mas may weird na sinasabi ko to. Nadadama ko na mas maganda yung breath control at saka mas malalim yung baga ko. Pero inom pa rin ako ng inom sa stage. Parang siyang bad habit na kailangan kong ayusin. Nakakaputol siya ng schemes, ng momentum. Parang lang kasi, may maliit na boses sa utak ko na pipiyo ka. Uminom ka. Kahit hindi. Kasi kontrolado ko siya. Pwera na lang kung may sakit ako. Meron akong 2 battle last year na may sakit ako. Siyempre, compromise ka nun. Tapos, iba yung endorphins. After mag-training, parang inisip no, iba mas nakakapagod yun. Mas nakaka-energize yun. Pag puyat ako, nag-training ako sa simula ng day, makakapag-carry on ako sa isang pack na araw ng basic lang. Nakaka-energize talaga siya. So yun din. And yung, kumbaga yung kumpiyansa, ang ritual ko, di ko pa nakakwento to in public, pero kaya minsan, parang yung kay Raph yan, naka-band-aid yung kamay ko, minsan may bangas ako sa mukha. Yung night before battle kasi palagi, nakikipag-hard sparring ako, punta ako sa gym, nakikipagsapakan ako. Kasi grabe yung nerves ko the day before a battle. Dala na din siguro ng yung passion ko sa hip-hop. Di ako makatulog, ganyan. So 1, papagurin ko yung sarili ko. At 2, nababawasan yung kaba. Kasi ang thought process ko is, nakipagsapakan na nga ako dito, bukas di naman ako sasapakin dun, ba't pa ako kakabahan? Ganun lang. Solid. Wow! Ganun pala, kaibang routine yun, And maganda yung win rate mo sa ganun. Parang, etong lahat ng battles, yung mga nanalo ka, may sparring ka the day before. Isa lang yung hindi, yung kay Jonas. Kasi medyo gahol yung pag-memorize ko doon. So sinabi ko, yung 3 hours na ipapan-training ko, idagdag memorize ko na lang. Ano ba record ko last year? 5 sa lahat. Lahat ng lahat. 5-4. Winning Positive. naman. Positive. Winning naman kahit mapalo. Pero solid yun, Kasi wala lang, kaya ako natanong kasi diba may mga athletes na meron silang routine na kapag alam nilang gumagana yun, minsan absurdo na, pero gagawin nila dahil yun yung routine na, kunyari dito ako dadaan sa road na to, pagpapunta ako sa, parang ganun. Ganun ako, parang kailangan i-take ko yung long cut palagi bago pumunta sa battle. Kahit saan yung battle. Kasi minsan nagsistay ako sa Manila. Uuwi ako ng Parañaque. Basta may battle, dadaan ako sa National Shrine, Mary Help of Christians. Palagi. Yun yung part ng panata mo, ganyan. Tapos yung sparring the night before. Ano pa ba mga ganun ko? Yun lang naman. Naalala ko tuloy sa may mga ganyan yung mga MMA fighters, may ginagawa sila the day before. Naalala ko yung ginagawa ni Ronda Rousey bago siya may pag-battle daw. Yung may nagipagbanatan. Bago may pagbanatan. Nagipagbanatan daw muna siya bago sa mga pagbanatan. Actually, sa kanya ata, hindi day before Day of. Day of ata Oh my God. Oo nga, no? Oo nga pala. So, parang sa pagsalalaki ba, makakatulong yun? Hindi.
Kasi ang sabi-sabi, pero wala daw scientific backing na dapat 1 month before 4 weeks. Wala. Kahit with yourself. Talaga? Oo. Di ba masama yun? Di naman siguro kung 1 month lang. Tsaka as if naman nasunod ko yung kahit kailan, di ba? Pero ano siya eh, kahit nung na-disprove siya scientifically, parang ang view na is, meron kang disciplinary edge dun sa kalaban mo. Parang si Mike Tyson na meron siyang home gym. Kumbaga hindi niya kailangan mag-jogging sa kalsada ng madilim pa. Pero ang thought process niya, yung kalaban ko, natutulog ka pa, ako nagtitraining na ako. Parang ganun. Mental na siya. Psychological na siya. Wild, no? MMA, sinong ano mo? Sinong hero mo? UFC at least. Pwede ba ngayon na lang? Current gods. Aha. Si Ilya Topuria talaga. Topuria. Kasi gusto ko yung, kasi ganun ang style ko. Nakarelate ako sa kanya. Di ba kasi yung heroes nila, yung pinaggayahan nila, di ba? May ganun din naman ako. Pero, meron din sila nagiging hero kasi nakaka-relate sila. Na ganun yung style niya na more on boxing, wrestling, tas may jiu-jitsu din siya. Ganun yung favorite kong combination. Hindi ko pa masyado na panood si Topuria. Nakakatuwa yun kasi para siyang wrestler din eh. Maraming MMA fans ang nagda-down sa wrestling kasi scripted daw, ganun. Pinapanood naman yun for entertainment. Kumbaga, pag nanood naman ako Game of Thrones, di ko naman ina-expect na may dragon sa labas eh. Di ba? Si Ilya, alam niyang i-play na parang wrestling eh. Kasi minsan nagli-leak na mabuti siyang tao. Pero sa UFC, kontrabida siya dapat. Tinatalo niya yung mga fan favorite, ganyan. Doon din, nakarelate din ako. Na kasi dati ganun ako eh, nagpapaka-villain ako. Ganun. Sabi, may mga nagsabi nga, balik mo yung ganun. Sabi ko, tangay na, mahirap magpanggap, Lods. Hirap na. Nakakapagod. Saint Ice na nga eh. Ano? Nakakapagod yung ganun. Meron ako isang last na related sa MMA kasi mixed martial arts siya, no? So, iba't ibang disiplina, iba't ibang sports, kina-combine mo into one. So, may ganung approach ka rin ba sa sa battle rap na tinatry mo yung iba-ibang atake? Yeah. Para makabuo ng overall approach mo. For sure. Gusto kong i-maintain yung well-roundedness. Although minsan may mga mas na-enjoy akong styles. Like, neto kay Jonas, mas na-enjoy kong mag-jokes. Ganyan. By feel din. Kasi, kunwari, kung ganun yung timpla ng creative juices ko that time, hindi ko na pupwersahin gumawa ng ibang bagay. Lalo kung sa tingin ko naman magiging effective siya. Pero yun, same. Gusto ko maging well-rounded na kung saan man mapunta yung laban, offensively and defensively, kasi may defense din ng battle rap. Gusto ko, kaya ko din. Tapos ganun din ako sa music na feeling ko, ito hindi ko sinadya. Pero medyo chop suey talaga yung influences ko ultimo sa music. Solid. No, sige. Thank you kay Saint Ice. David. Tungkol lang pala Sapak show. Tungkol lang to. Thank you. Suntok show lang to. Tsaka family show lang to. Walang tungkol sa hip-hop dito, guys. No? Yeah, pero, grabe. Ako gusto ko kasi talagang pasadahan yung buong background mo. Kasi, Thank you, sir. interested ako eh. Napaka-interesting nung background mo nga. Na alam kong family man ka. Alam kong into combat sports and paano nagpe-play yun sa mo naman, sa pagiging MC mo. And dami ko na pick up doon. Lalo na yung pag-focus, pagla-lock in sa isang bagay, no? Na kailangan din sa battle rap. No? Although, syempre, kinabibiliban din yung ibang mga, syempre, in line ni Sak na na 2-day prep, mga ganon. No? So, dati, pa yun eh. Parang, Diaz preparation. Oo, di ba? Parang pa yun eh. Uy, grabe. O kaya si Zaito na parang on the spot. Oo. Pero iba na rin yung tingin kong respeto ng mga tao sa mga disiplinado. Handa. Alam nila na kapag sumalang, magpo-perform. So may ganung level of respect na rin yung crowd, I think, no, na very evident sa ginagawa mo and sa background mo. So, konting hip-hop lang tayo. Siguro mga 2 minutes lang tong Okay hip-hop na yun. natin. Okay Pwede na na yun, siguro siksik na, no? Pero sabi mo nga, napasok ka sa mundo ng hip-hop, bata pa lang, gumagawa ka na rin ng music, ganyan. Konting lang, influence. Sino mga influence mo naman sa
Sa music. Local ba or Local and international. kung kasi sa international ako unang na-expose. Kasi nung nalala ko, ano ba ako, 6 or 5 parang na birthday ko kasi mahilig na ako manood ng hip-hop sa MTV, ganyan. Napapansin ng AirPods ko yun eh. Na kapag hindi hip-hop, nililipat ko yung channel. Tapos actually, pinangalanan niya akong Ice. Kasi Vanilla Ice. Favorite niya dati. Pala. Favorite niya yung mga ganong hip-hop, mga MC Hammer. 80s. Big Daddy Kane. Uh-huh. Tapos, basta naregaluhan niya akong tape ni Eminem. Dahil nga old school yung mga pinapakinggan niya hip-hop, hindi naman niya alam na pagsisisihan pala niya pag plinay ko na yung Eminem tape. Ano pa yun? Hindi, yung explicit version pa yun. Yung una, ano bang album? Marshall Mathers LP. Mathers LP. Ayun. Yung homeless siya dun sa cover. So, kailangan ko sabihin Eminem kahit ayoko kasi parang feeling ko lahat sinabi na yun eh. Kasi siya ang pinakauna kong napakinggan. Tapos, kung sa pagsulat ng punchline, kung paano yung swag sa kanta, sa battle, Lil Wayne ako kasi punchline rapper talaga siya ever since. Tsaka feeling ko dun ko nakuha yung maglalabas ako noon ng mixtape buwan-buwan, babattle ako buwan-buwan kasi ganun siya eh. Parang may isang taon siya nakapaglabas siyang 15 na mixtape, nating 20 songs. So natutunan ko yung ganung work ethic sa kanya. Tapos, sorry Go. Hindi, sa mga sorry na din. Si Kanye talaga. Gets. Bilang artist. Wala, Kasi- cancel na to si Ice. Fan pala ni fan pala ni Kanye. Pero gets naman yung genius ni Kanye sa music. Oh my God. Hindi lang sa pagiging MC, pati sa production, sa fashion, sa art mismo, iba't ibang facets ng art. Galing talaga. Tapos sa local, ang pinakauna kong, maliban dun sa mga mainstream, syempre, lahat naman tayo, papasok ka school, mayroong Masalbakuta. Pero yung talagang pinakinggan ko, pinakauna na-expose ako sa local, Mike Swift. Wow. Kasi nakatambay ako dati lagi kay Chubby. Rest in peace, Kuya Chubby. Tapos nagbebenta siya ng mga DVDs. Uso kasi noon magbenta ng DVD mga rapper eh. Para siyang Smack DVD. Tapos may mga parang vlog nila. Yun ang prototype ng vlog sa tingin ko eh. Tapos nasa Brooklyn pa si Kuya Mike noon. Tapos sa gitna, may mga music video. Yun. So, nabili ko yung Pinoy's Finest Volume 1. Mike Swift. Kaya talagang dun din ako nag-start mag-Filipino conference sa Sunugan. Then, si Nimbus 9. Nimbus 9. Sobrang favorite ko din. Tagliceros represent. Tapos, Masterplan. Siyempre, may Kuya, Chris Delano. Kahit hindi lang sa battle rap, sa music, napakadaming naturo sa akin yan. At sa pagiging loyal. Tapos, may Kuya Mark Batas. Siyempre, ever since. Mula yung pinakaunang niyang EP, yung white lang yung disc, tapos may Old English na Batas. Yun. Solid. Idol ko na talaga, Kuya Mark. Solid. At least again, even sa influences, makikita natin kung paano nagre-reflect din yung mga taong yun eh. Sa sa estilo mo, sa kung paano ka rin na-influence na hubog, no? Solid, no? As battle MC naman, early days ng Flip Top, no? Gusto kong balikan ng konti. Kahapon, pinapanood ko ulit yung battle niya. Alam mo na agad ko. At Apex eh. Tsaka, syempre, si Chris Delano at sigaw. Ang lala talaga eh. Naawa ko kay Enigma kasi sobrang stress ni Enigma sa inyo. Dahil para siyang teacher na pinipigilan niya mga chikiting na kulit ng mga bata na to. Talagang pikon na yung mukha niya. Parang umayos kayo. Pati yung mga nasa crowd sa baba, umayos kayo. Okay lang, walang dito. Pero yun, ibalik mo nga kami doon. Ibalik mo kami doon sa moment na yun. Kumusta yung battle na yun for you? Ano yung nararamdaman mo nung nasa stage kayo? Pakiramdam nyo ba? Lalamunin nyo sila? Or parang binamask nyo ba yun? Para palagan sila? Kasi lakas na rin ni Abra and Apex doon. Ano yun? Parang
peak yun ng mainstream fame nila, Abra Apex. Yun yung nag-tour pa sila lahat, di ba? Oo. Homegrown. Konting background lang kasi. Alam kong hindi alam ni Boss yun kasi hindi naman siya widely known at the time. At saka hindi magka-capitalize si Boss sa ganun. Pero may mga something na sa before that na nung sinabi ni Boss na kami ang magkalaban, putang na ngayon palang babanata ko na itong mga to. Pinagta-trash talk namin sa internet, oh. Sabi ko, okay parang ngayon pa lang, pupuruhan ko na to. Pero, Ghouls yun. Grabe yung Abranatics. Grabe kayo. Pinakcrash nyo yung cellphone ko na ilang beses. Puta, napakatindi nun. Everyday, yung, again nga, kahit nung time na to, gumigimik-gimik pa ako, hindi naman ako masyadong social na tao eh. Galit ako sa tao eh. Pero araw-araw 99 plus yung notification ko. Tas lahat parang kinalkal na yung buong pagkatao ko, yung kaluluwa ko. Lahat ng mura. Yung iba Latin na eh. Ganun, no? Iba sa kahit anong platform. Facebook, sa Twitter, sa IG. Lupit na fanbase mo, Abra. Iba-iba. Before the fight or? Before the battle pa. Oh my God! Tapos, naghanda kami ni Dan na, ayun na nga di ba, may emotions na nga. Tapos, pinalala ko pa kasi nagsimula pa ako, online, balikan na yun. Syempre si Dan, si Chris Delano, hindi siya papayag na ako lang bumabanat at binabanatan. So, lahat kaming 4 na yun. Patayan na yun lahat. So, mas nanggigil pa kami na, sige medyo pa to, jokes over bars era. So, clear para sa amin kung ano advantage namin. Doon kami nag-lean. Yun yung hinanda namin. Ngayon, nakakatawa, papunta kami doon, dami namin nun. Wala pang 20 deep, 30 deep kami pumunta nun sa B-side. Ready kami sa kahit anong mangyari kasi known sila na may sariling security, may maraming entourage. So kami parang okay, alam mo yun, ayaw namin manggulo pero kailangan namin kung mag-go down. Dami namin nun. Tapos sabi sa akin ni Dan, Ice, pag nanalo tayo na coin toss, tayo mauuna para mabanatan agad natin. Sila na una, tas sila gumawa ng ganun. So parang kami, makikita mo nagngingitian pa kami na, okay, eto na, GG. So wala namang nakakagulat doon kasi gil na din kami lahat. Expected na siya. So legit yung talaga, yung animosity, yung galit niya sa isa't isa. Legit. Kaya nakakatawa na minsan pag may comment na, bakit kaya ganito kainit tong battle na to? Naalala ko may gumawa pa ng pag di mo alam yung background, di ba? Lalo papanoorin mo, naging fan ka tapos na yun. Naging fan ka yung pandemic era, hindi mo natutukan yung time na yun. May compilation pa yun ng pinakamaiinit na battle sa Flip-Top history. Pag nakikita ko yung gano'n, alam ko na eh. Hindi ko na pinapanood eh. Tapos parang, yung isa na panood ko, sabi niya, hindi alam kung bakit ganito kainit yung, ayun. Expected na yun. So, hindi naman kami, kaya wala sa aming nagkalat, wala sa aming, pumunta na kami para gawin yun. Sorry, boss And palag-palag kayo both sides eh. Ayaw talaga magpatalo lahat. Talaga may tulak-tulak, walang hawakan. May cutscene pa yun na parang umakit na yung security nila. So, umakit yung mga bouncer. Tapos, umakit si Delo. Nagulat ako. Sabi, hindi si Delo. Inaawat ako. Kaya, ang gulo. Sobrang chaotic. Ang lupit nun. Ang saya. Ang saya. Sorry, boss. Sorry. One time lang naman yun, di ba? Kailan pa ba magkakaganon uli sa flip-top? Nakasimangot talaga si Harry Carr. Ano ba tong pinaso? Kaya nga, for the record, ito na, kunento ko din to kay Jonas eh. Sobrang gigil ako nun. Tapos, ang tingin ko pa kasi, nag-iisip ako ng rebat habang nagsispit sila, habang ginugulo nila ako, di ba? Nagkikis na nga kami ni Apex halos eh. Tapos, yun nga sabi ni boss, para sasapakin ko kayo lahat. Tapos sabi ko, sapakin din kita. Jokingly. Pero sa sobrang gigil ko, di ko napansin na seryoso yung tono ko. Kaya, ayun. So, dito na kinaklarify ni Ice, yun pala yung angle din sa kanya, nasasapakin niya si Enigma. Boss, love you, boss. Alam mo yun, boss. Mapuputsa, ka dito, puputsa pound ka. Na Pucha Pioneer. Pucha Pioneer ka kaya. Pero nangyari yun habang nasa battle na sinabi niya nasasapakin niya kayo. Si boss? Oo. Sinabi niya. Kasi
may sinabi si Apex, di ko narinig. Oo. Sabi ni Chris Delano, sapakin mo mukha mo. Tapos, si boss pagod na round 3 na ata yun eh. Sabi, sapakin ko kayo lahat eh. Siyempre ako. Pero joke lang yun. Ano sabi mo? Redacted. Ayaw na. Kumbaga ano lang, natural reaction na parang may gumanon sa'yo, gano'n mo. Oh, parang joke lang, di ba na magtropa ng, uy, gagano ka lang din. Hindi ko alam na seryoso pala yung dating ko nun. Kasi nga sobrang init na ng ulo ko. Oo. Joke lang naman pala, boss eh. Oo. Wala naman pala yun. Hindi totoo. Hindi mo gagawin yung mga ganun eh, no? Hindi. Ang sasapakin ko kung sino sabihin ni boss na sasapakin ko. Ay, dapat. Kaya yung mga pulubi dyan. Pulubi rin lang. Naanong yun si boss ha. Oo nga, yung mga nangaharang sa kanya sa Baka sipad. maputya tayo. Baka maputya. Pero wala, ang saya lang mapakinggan yung totoo pala talaga yung pikunan niya noon, yung galit. Pero after the battle, kumusta? Nagbatian ba kayo? Nagkausap pa kayo? Hindi na kayo nagkausap. Even, nung mas tumanda na kayo, hindi na kayo nagkaroon ng interaction. Diretso kami labas lahat noon. Tapos hindi ko alam kung related. Pero may mga patrol na sa labas ng B-side noong time na yun. Hindi ko alam kung may nag-anticipate na ba ng gulo or something. Yun na ba yung tinitext ni boss habang rounds namin? Parang magkakagulo dito sa labas ha. Wala. Pero nung nakita ko one time si Apex, kailan ba yun? Sa ano siya eh? Ano ba yung venue bago TIU? After B-side. Tapos para siyang studio. Nakabattle din ako. Sa Makati. Nakapunta ako doon. Yung white siya na high ceiling. Oo, high ceiling. Nakabattle din ako doon eh. Doon nakita ko siya doon. Tapos okay naman. Oo. Ano na kami? Tandaan na kami. Oo. Si Abra, hindi na kayo nagkaroon ng interaction. Hindi ako nakakasampa kung saan nakakasampa ang mga superstars eh. Sila ni Chris. Si Chris kasi may production company yan. Tapos, nakatrabaho nila si Ambra, kaya nakakatawa may picture silang tatlo. Ako, ganun na. Nandun pa siya sa gitna nung dalawa. Wala na, pare. Wala. Akala ko ba loyalty? Wala. Muntik pa tayo masapaklat, magbabati-bati din pala kayo. Pero na-imagine mo, battle ulit? Lalo ngayon, siyempre, mainit ka. Si Abra naman, ano pa rin? Active pa rin siya sa battle scene. Even si Apex. So, na-imagine mo ba na makapag one-on-one kayo ni Abra muna? Kung aabot ako sa ganung... Well, I mean, of course, goal ko umabot sa ganung level. At kung nakikita ni boss na ganun na, sabi ko naman kay boss, kahit sino, kahit kailan, kahit saan. At gagawin namin uli yun. Ganun uli. Ganun kainit. Joke lang. Tama lang. May isa akong hindi natanong eh. Lalambingan na lang ako. Lambingan na pala, na parang kay Jonas, napayakap sa'yo bigla, eh, no? Bitin nga ako eh. Bitin, no? Oo. Nakita ko, umikilig talaga ako nakita, Nanginig yung, yung bigote mo. Pero ito, sa tingin mo, at sa tingin nyo ni Chris, kayo yung panalo dun? Oo naman. Kasi, paano ba? Pero hindi ganun ka-fresh angles namin nun. Again, ako kaka-18 ko lang nun. Pero, kumbaga ang tinitig, nakakwentuhan ko na yung mga ibang judge about this nung time na yun eh. Right after. Na kung punchlines, yung pagka-dire-diretso ng performance, kasi may times na nag-stumble din sila. Hindi si Zaki nagsusulat ng Si Zaki. ay angle di ako naka-get over. Kumbaga subjective lang. Subjective lang. In a nutshell, hindi namin isusulat at ipoperform yung ganun kung sa tingin namin hindi kami mananalo dun sa pinag-tailoran namin na kalaban ng material. Yun basically ang punto ko. Pero syempre, again, subjective siya. Yeah. Kumbaga nasa tao na rin kung panoorin nila yun ulit. Kung sino yung judge. Oo. And para sa akin, ako na nahihiwagaan, parang beautiful yun for me na parte ng battle rap na at the end of the day, yung judges ang mamimili at naka-base yun sa preference nila, win or lose. Kasi nalagay na ako sa both ends ng panalo to dapat or talo to dapat. Yun yung subjectivity ng mga tao. Diba? Kumbaga may boses lahat, astig yun. Yung judge may boses, yung MCs may boses.
Even Ganda yung yun. mga nagko-comment, meron silang take on Oo, who won. na valid lahat. Kahit gaano pa kabobo sabihin ng iba, valid yun. Kasi opinion ngayon at subjective yung usapan dito eh. Gets. Pero, kaya rin ba kayo nahirapan din siyempre i-take yun dahil dun sa toss coin? Yun lang. Oo, at saka parang honestly sasali kang tournament, yung titulo talaga yung gusto mo makamit eh. Kaya sobrang crucial ng judging eh. Kung nangyari sa akin yun sa normal battle, ito dati pa, syempre ngayon wala na akong pake, baka sabihin nyo na naman. Wala. Yung 18-year-old me, na malayong mas immature kesa sa akin ngayon, kung sa normal battle nangyari, wala man akong pakialam eh. Kasi natatalo na ako dati, normal lang sa akin, napupolitika na ako sa freestyle tournament, wala man akong pakialam eh. Pero yun kasi iba yung stakes. Like, ikaw yung pwede kang mahirang na ikaw yung champ ng ganito. So, big deal yun, lalo na sobrang kung passionate ako ngayon, lalo noon. Kasi bata ako, yun lang talaga iniisip ko eh. Parang you'd rather na nakapili yung judges Oo. rather than toss coin. Or tumuloy si Shei. Like, dapat kasi si Shei yun. Pero ayaw niya mag-judge kasi baka sabihin may bias, baka daw sabihin may bias siya against Ambra. Kasi yun yung sa start na sila mag-call outan nun eh. Kaya nag-backout si Shei bigla. Na mas gusto ko pang pinili na lang ni Shei sila Ambra. Para na lang. Natalo ako ng... So gets naman din, hindi lang makaget over dahil lang bitter kayo or ano. May nangyari talagang ganong komplikasyon eh. At saka yung pagsagot ko sa tanong na to, nagsispeak ako as yung 18-year-old self ko nung time na yun. Ganun yung view ko na parang pwede namang pumili na lang or whatever. Okay, sige. Punta tayo saglit sa sabi mo, naihiwagaan ka dun sa, aspect of judging din. Kasi, halo siyang subjective nga. And kung babalikan natin yung sinabi ni Jonas sa battle nyo, na, yung, nadadaan sa pakikisama, ang pag-judge. So, ano nga bang take mo sa, ano yung tingin mo sa factor sa decision making ng judges sa relasyon nila sa iba pang battle MCs o yung reputasyon ng isang MC, no? Ulitin ko parang sa pag-judge, ano yung nakikita mong factor sa relasyon ng MC sa mga judges and yung reputation ng MC na yun? Ano yung ibig ko sabihin? For example, si Badang, most hated, kahit na hindi naman niya, pero siya yung most hated, pero parang may pullback sa judges na syempre pag siya yung bumanat, parang unpopular to vote for him. Dahil yun yung tingin ng mga tao sa kanya. Tapos at the end of the match, harap ka sa camera, explain mo ba't mo siya binoto. Isang angle yun, Yung isang angle din naman ay meron ka bang relasyon sa tao na yun? Na may mga may mga subtle bias ka na parang hindi mo rin sinasadya, pero natural na meron kang relasyon sa ibang tao. So, meron bang, paano mo nakikita nagpe-play yung factor na yun? And malaking factor ba siya sa pag-judge? Yung kung sa negatively, medyo mahirap nga yun kasi lalo kung may pake ka sa mga sasabihin ng tao online. Kasi may mga ganun, wala mang masama dun. Parang gigisahin ka talaga eh. Na, ito si gantong MC, binoto si ganyang MC. Ako kasi personally, wala akong masyadong paki sa opinion online or like even in person kung hindi siya helpful to me. Like, okay lang kung, alam ko gas-gas to, pero okay lang kung criticism na delivered constructively. Tatanggapin ko yun kahit kanino, kahit sa taong never pa napanood yung mga battle ko, mga pinagagagawa ko. Pero since wala akong paki, I'll still vote for who I think won sa... Siyempre, iba kung si Badang yung usapan talaga. Pero yung sinasabi mo na may negative connotation na MC, titignan ko pa rin yung... Mas objective ako pagdating doon. Titignan ko pa rin kung sino yung nanalo sa laban. Nang walang factor sa labas ng laban. Like kahit tao na
may nagawa sa akin. Mm. Ganun. Wala akong pakialam doon. Nilagay ako ni boss doon para mag-judge. So, kailangan kong i-hold up yung ganong conduct. Pagdating naman sa may possible bias, as in preference-wise ba or tropa mo? Parang kunyari ikaw as a judge Mm. and kilala mo yung MCs na to. Meron kang positive na experience with one MC Mm. and meron kang negative experience sa isang MC. And then kunyari let's say napata sa'yo yung laban nila. Nagbanggaan talaga sila. Magpe-play ba ng factor yung na parang matinong tao to eh. Mabuti sa akin to eh. Yung isa hindi. Ano talaga ako? Talagang tinitreat ko siya as seriously as kung paano ako bilang MC. Na pag binigay sa akin yung hat na yun, ang titignan ko lang sa sa preference ko, syempre. Kasi ako yung judge. Kung sino nanalo do sa bungguan ng dalawa. Kaya gumawa din ako ng sarili kong criteria pag nagjo-judge ako para hindi ako nalilito, hindi ako nasisway ng crowd reaction. Kasi minsan pag hindi ka nagte-take note of things, tapos dikit yung round, pero mas nireactan to, doon mo ibibigay eh. Kahit hindi mo off the top of your head, sabihin ko, sige nga, ano yung 3 pinakahiniyawan? Hindi naman nila maalala yung 3 na yun ng verbatim. So, maliban sa nagno-note ako, binibreakdown ko siya sa angle selection, sa frequency ng punching, sa rebuttals, simula round 2. Tapos, sa, ano ba yung isa? Kung maalala eh, pero nasa phone ko yan, na kinaka-copy-paste ko lang palagi. Yun. Doon ko siya binibreakdown kung sino yung lamang doon. Tapos, itatali ko na lang. I-average ko na lang. Ganun ako mag-judge. Tapos, pag sobrang tropa ko talaga, tatanggi ako. Kunwari hindi alam ng organizer, tatanggi ako. Like si Vit, alam ko si Vit dapat judge sa amin ni Jonas, pero tropa niya kami parehas. Nagano Tumanggi siya. So may mga ganun no? Mm. Pero grabe, pati sa judging, grabe yung disiplina ni Ice, Nakakabilib, Pati doon, medyo may format ka na rin na hindi rin pwedeng bara-bara lang. Meron ka pa rin sinusunod. Yeah, kaya kasi dama ko kung gaano ka hirap yung ginagawa namin, na mahirap na nga ang everyday life. Iba-iba tayong struggle, pero lahat meron. Tapos, pagbubuhusan mo pa din to ng ganyan, tapos ifa-fuck over ka lang nang hindi naman masyado nakinig. Disservice yun sa MCs, disservice yun kay boss, disservice yun sa mga tao. Kaya ayokong makagawa ng ganun. Solid, no? So, ibang pa yan, Ibang usapan pa rin yung pagja-judge, Na ang haba din ang pwedeng take dyan, no? Lalo, hindi naman tayo masyado mag-ano tungkol sa hip-hop. Wala, lang to, hapyaw lang to. After neto, tungkol na sa cars eh. Kung tungkol sa kotse, iba-ibang to. Bara-bara talaga to, guys. Pero ang ganda na sinabi mo, disservice talaga dun sa MCs. Kung ikaw, magpapabaya ka rin as a judge. So parang hindi rin pwedeng, in passing ka lang nakikinig. Kapatid ko yan lahat eh. Oo. Magkakapatid kami lahat. Hindi ako tatama rin ng ilang minutes ka lang makikinig. 15 minutes. Pag battle ko, 45 minutes ka lang makikinig. Diba? Gaano katagal lang yun versus yung isang buwan na kinabaliwan, pinagpuyatan nila, nabuhay sila ng unhealthy. Ako, like ang pinaka-unhealthy parts ng taon ko pag naghahanda ako sa battle eh. Mapapabayaan mo yung sarili mo talaga eh. Kahit subukan kong hindi. Kasi time-consuming din siya, tsaka draining din siya. So, ano ba naman yung pakinggan ko ng tutok na tutok for however long? Saglit lang naman eh. Yeah. Dahil alam mo rin yung pakiramdam na ikaw rin yung gina-judge, no? Gusto mo rin ikaw. Ibalik mo rin kung ikaw yung judge. Solid, no? So, kung pag-usapan naman Ice next, no? Yung naging hiatus mo. No? So, what led to your pause, no? Sa hip-hop? And ano yung ginawa mo sa period na yun? And what led you to this return? Medyo kasi ako makulit na bata talaga. So I had to get my life together. Medyo yung pagiging basagulero ko sa school, hindi siya masyado nakabuti. So kailangan ko din mag-focus. Although yun. Nag-focus ako sa pag-grow, pag-explore ng ibang mga trip ko sa buhay.
Like yan, nag-try nga ako ng combat sports, ganyan. Nag-try ako mag-delve into other forms of art. Tapos, saglit lang naman siya kung tutuusin eh. Sa flip top lang yung matagal eh. Nung after kasi nung kaila Ambra, para sa mga nagsabi na dahil nag-joke ako kay boss, inofferan pa ako noon. Pero hindi ko na tugunan yung iba. Kaya nagkaroon din ng distance. Tapos, nagbalik naman ako sa music 2015 eh. So, wala pang 2 years. Nag-music na ako uli. Tapos, doon ko naranasan yung mag-gig ng madalas. Kasi wala siyang kahati. Talaga music lang. So, music. Tapos, school. Nag-try ako iba't ibang mga avenues of investments and stuff like that. Nag-nerd out ako sa crypto and yun, yung mga ganun. Yun, mga ibang interest. Naging movie buff ako. Kasi dumami yung time eh. Dumami yung time. Tapos, 2017 or 18 ba, lumaban uli ako sa Sunugan. Tapos nag-reach out na ako uli kay boss. Kaso, basta busy si boss noon eh. Kasi ito yung time na out of town yung flip top. And then, yun yung unang batch ng 1 minutes talaga. Tapos din ako. Na-busy din ako kasi dadating na yung anak ko. So, parang 2 years yun na wala akong ginawa talaga. Like, halos di ako magte-train, ganyan. Sumakto din kasi halos ng pandemic eh. Tapos, nung nakita kong may POI na ulit sa online, di ba? Nung pandemic, online yung submission para sa POI. Sabi ko, boss, magta-try out ako ulit. Total, wala naman akong formal na entry sa Filipino conference. Dahil, English MC ako eh, di ba? Tapos, ang nangyari lang naman, nung nakita namin may 2x2 ulit, sabi namin ni Dan, boss, sali kami. Doon lang naman kami nag-debut ng Tagalog. Kaya yun, sabi ko, total, wala naman akong formal entry naman talaga sa Filipino conference. Tapos, ang tagal na din, parang, paano pa nga ako i-reintroduce na hindi naman ako ganun katagal sa liga, di ba? Parang, so, sabi ko, kahit try out ako ulit. Tapos yun, sabi niya, parang abang lang kapag may ganun. Yun. So, yun yung time span, yung 10 years na yun. Again, walang masyadong eventful. Yung son ko, and then yung mga iba kong interest lang, pinagtuon ako ng pansin. So, parang di naman pala talaga nga siya pahinga or hiatus na mahaba, no? Yeah. Dahil active ka pa rin sa ibang hip-hop stuff like music, no? Sobrang active ko nun. Naglalabas ako mixtape like monthly. Grabe, solid, no? So, pero may ganung siya, no? Ganung dating itsura na matagal kang nawala, no? Lalo na mas nag-battle ka pa sa ibang leagues, no? So, nagsunugan ka, and then more recently lang din itong mga underground battles mo, no? With Motus. Saan ka pa nag-battle na iba? Raplines. Nag-Raplines ka. Shoutout. Kay Boss Reniel, kay Vit. Salamat, boys. Shoutout sa inyo, Raplines. Gusto kong manood ng live niyan. Game. No? Meron sa July. Oo. Yan ata yung sa Sampaloc, Manila. Tingnan natin. No? Pero shoutout sa inyo, Rapline. So, sunod-sunod ka nang napapanood dyan, sa Rapline, sa Motus. And, ano rin yung pakiramdam mo niyan? No? Na parang hindi ba, syempre, ang tingin ng mga tao sa'yo, flip-top battle MC ka na. And then, you're battling here. Parang, kumusta yung, parang hindi ka ba, syempre, tinatamaan din ng ego mo na na parang, hindi, na ako, pang ganitong level na ako, hindi na ako babattle dito. So, syempre, parang may ibang level of pagpapakumbaba ka rin na babattle ka ulit from the bottom, no? Or from the, from the other leagues, minor leagues, bago ka ulit umangat. Ano yung tumatakbo sa isip mo niyan? Hindi ka naman minumulto ng ganun? Nung time din kasi na nawala ako, nag-chase ako ng ego death eh. Like, yun yung tinatry ko ma-attain that time. And, syempre, feeling ko, para masabi kasi na-accomplish mo yung ego death, ego yun eh. So, wala pa eh. Kaya, feeling ko buong buhay hindi mo ma-attain yun, pero the goal is to get as close to that as possible. So, nawalan ako ng paki sa ganun. Parang nahanap ko yung beauty sa lahat, sa buhay, taas o baba. Sa kahit gaano ka big or small na thing sa buhay.
may maganda dyan lahat eh. Hindi ko nga, like sabihin ng iba, yung bright side. Pag sinabi mo kasi yung bright side, may pros and cons eh. Hindi. Hanapin mo lang yung the beauty in it. So, hindi ako tumitingin sa ganun. So, it never affected me and never ko siya na-view as lesser. Kasi katulad ng sa martial arts, pag nakipag-spar ka sa professional, technical siya, graceful, 'di ba? Sharp siya. Pero pag nakipag-spar ka sa amateur, nandun yung grit eh. Nandun yung gutom nung hindi pa nakakasampa sa certain stages. And ganun ko din siya venue na may matutunan sila sa akin. Hindi naman ako super veteran eh. Pero alam, kahit papano naman, kahit 1% may ambag ako sa kanila, pero may matutunan din ako sa mga yan eh. And may apoy na malalight na hindi malalight kapag lagi lang ako nandun sa mga big names. Kaya ang makulit nga, bago ako bumalik sa Flip Top, ang una ko nakausap, si Vit. Unang nakasay yung rap lines ko. Tapos, may kalaban ako dapat na veteran sa kanila. Sinusulatan ko na. So, bigla nag-chat si boss. So, parang 1 week before 1 minutes. Kasi ganun na 1 minutes, di ba? 1 week or less lang yung prep time. Kasi 1 minute lang naman din siya. Sabi ko, sige. So, tayo ng 2 battle sinusulatan ko sabay. Tapos sabi ko pa kay Vit, alam mo, Vit, isa sa mga favorite ko talaga sa rap line, si Ultimate. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ko dito, sana makaspar ko si Ultimate sa rap lines. Nung tapos ko na sulatan yung kalaban ko sa rap lines, sabi ko, okay, start na ako kay Hespero. Yes. Bigla nag-PM si Vit na hindi matutuloy yung kalaban mo. Sabi ko lagagi, sabi, gusto mo si Ultimate na lang? Si Ultimate game, sabi ko, solid and rematch, pero hindi best circumstances kasi limited time na nga lang sulatan yung si Hespero, tapos susulatan ko pa yung sa rap lines kay Ultimate. Pero sabi ko, G, di ba parang, ano nga daw take the opportunity tapos mag-perform ka na lang pag nandun ka na, figure it out. So feeling ko yun yung una kong na-realize na, okay, kaya ko pala mag-short notice basta mag-lock in ako. Kaya naman pala. So nangyari, dahil ma-short notice yung 1 minutes, kahit unang nakasay rap lines, una kong binatelan yung 1 minutes. Pero ang comeback battle ko talaga dapat yung sa rap lines kay Ultimate. Wild, no? Kulit, Wild. Nag-overlap din pala yung thing na yun, ano? Pero, so nung nag-message sa'yo si Enigma, doon mo na-realize ba na hindi pala talaga siya galit sa akin? Hindi, pero kasi kahit Hindi pala, alam niya pala talagang joke lang yun. hindi, kasi si boss pa. So hindi naman, pero Joke lang yun. Kasi, pero iba yun. Iba yung kilabot. Parang, meron akong bar dapat kay, Hindi siya, ayoko na nga. Gusto ko gamitin. Next time na. Sige, Pero, sige, kasi pag nakita mo yung DP ni boss sa inbox mo, iba yun. Para nakakita ng, parang nakita mo si Galactus face to face. Nakita mo yung brown na DP. Tapos ang ominous palagi na mga opener niya. Yo. Ganun fuck. So may hilig mo sa boses niya. Sabi ito, busy yun si boss. So kada replyan yung mga isa't kalahating oras. Sabi ko, uy boss, kumusta ka na? Ganyan. Hindi, pero ito pa, to set the record straight. Nakakasama ko naman si boss sa mga event eh. Okay. Like in between yung nawala ako. Okay. Nakasama ko siya, okay naman siya. Pag magkatabi kami dun sa mga bar, di naman niya ako inakampos ng bote. Nakikita ko minsan pag di ako nakatingin, hawak na yan. Ganoon na siya, pero napipigilan ba niya? oo. Hindi pa ako full pucha. Pupa lang. Pero solid. No? Ang ganda rin kasing kwento nung nangyari sa'yo eh. Na parang galing ka na sa main league and then ang ganda naman sinabi mo eh na hindi na factor sa'yo masyado yung hindi mo tinitignan as a lesser experience or opportunity yung mga binibigay sa yung battles. No, ang gandang mapunta sa ganong level of maturity
na hindi na ganun yung tingin mo, tinitingnan mo na sila equally, nakikita mo yung beauty ng opportunities na yan Yeah. separately. They're all big opportunities to me. Kasi sabi nga nila sa MMA, and narinig ko din to sa basketball, although hindi ako masyado kasi tutok sa basketball. So, dun na sa MMA na madedefine mo kung sinong great champion kasi pag pinagbubunggo nila kung si John Jones ba o si GSP. Sino ba yung nakatalo sa tiga generation before them, sa generation nila, at saka sa next generation. Kasi kumbaga, natatranscend mo yung era mo. And itong mga to, sa mga naging generation ng flip-top, hindi mapagkakaila na 90% of the time, yung mga new gen, eventually, uupakan nila yung nauna eh. So, eto na sila eh. 'Di ba? Bakit papansinin mo lang ba kapag 'di ba may nag-viral na piratang reel or something? Eh diyan na nga sila nagpapasiklab sa home base nila. So, kung gusto mo talagang tumalim, baba ka doon. May pagbugbogan ka doon. Relate talaga sa sa disiplina mo sa as a fighter na yung sabi mo nga na nakikipag-spar ka lagi, diyan ka natututo, yung gutom and grit nandun talaga sa stage na yan, no? Na tama ka parang pag nandun ka na rin sa main stage siguro talagang masyadong malinis na masyado ng professional, masyado ng kalkulado. Hindi naman in a bad way. Pero kumbaga may mga elements na mapupulot ka na kahit nga lang manood ka dun sa underground leagues may mga ma-absorb ka na tayo na iba yung rawness nito. May gaspang no na kaya ako rin just to relate it to yung zoning na nangyayari ngayon Hindi ako nakanood ng huling zoning, inis ako. Lalo nung nakita ko yung mga kwento. And ako pare, bago pa nitong zoning na to, yan yung mga, nanonood kasi talaga ako ng flip-top na live, na minsan mag-isa lang ako. Gusto ko talaga mag-isa ako, kasi parang ayokong magsama ng friend ko na hindi naman masyadong nakikinig ng battle, kailangan ko explain, ganyan. So gusto ko lang i-appreciate yung battles pa isa-isa ng solo. And ang isa sa mga paborito ko talagang panoorin ay yung zoning nga. Kasi tama ka yung gutom and grit nandun Ramdam mong gigil silang lahat. Kaya para sa akin yan dating, main event lahat. Yeah. Parang tournament battle lahat Kasi lahat sila parang, putyan, haba na ng journey ko sa battle rap, career ko. Ito na yung binigay sa aking opportunity. Sumalang sa big stage. Tayo na, talagang prepare ako. So, mas doon ako excited. And tama laging sinasabi ni Enigma, nanggaling lahat yung mga iniidolo ng mga tao ngayon na big names came from the, these battles na hindi masyadong pinapansin noon. Overlook. Lalo kung kunwari sundan lang nila na konti yung underground leagues, may excite sila sa mga zoning cards Parang ako, tinignan ko yung sa 18. Pucha, kung nangyari to dun sa kanya-kanyang liga nila, dream card lahat. Parang pag binasa mo tayo, imposible mangyari yan. Solid. Kaya shoutout sa mga sa mga battle MCs na mga bago ngayon or matatagal na sa mga ibang liga pero ngayon lang mas na-appreciate ng mga tao sa flip-top, Shoutout sa inyo kasi gaya ang ganda ng marinig natin from St. Ice mismo, yung pinagdadaanan din ng MC to reach this level. Ibang level, Kaya parang excited kami mapanood yung mga laban nyo, Ito na naman, may bago na naman ngayong weekend. Iba na namang salpukan tong mga to, na galing din sa mga iba-ibang liga na napapanood din natin. And then ngayon sasalang na sila dito, So, exciting din talaga, Siguro gusto ko pang marinig yung thoughts mo, ay sa sabi mo kanina iba't ibang generations. And swerte ka na naabutan mo yung generation na yun, na maaga pa. Sina Batas, sina Abra, sina Apex, ang babata nyo pa. Yung mga veterans doon, sina Delo nandun. And then, medyo mid-era ka rin na nung mas nasa sunugan ka. Tapos ngayon nasa new generation ka na. Ewan ko, mag-share ka lang ng thoughts mo siguro sa yung nakikita mong kaibahan or evolution ng mga generations na yan, era na yan. And rin yung nagsistay all throughout. Ang pinaka na-observe ko, kasi kahit nung hindi ako active, tutok ako. Like, lahat ng i-upload,
More or less. Siyempre, kung tatanungin mo ko, hindi ko na maalala 50% ng mga yun. Like, wala na akong maalala tungkol sa mga bata. Pero, at that time, pinapanood ko lahat. And ang napansin ko is, mas nagiging, same with combat sports, mas nagiging scientific and well-rounded kada generation. Like, nung una, yung pioneering batch, specialists. So, yung pagiging raw, pagiging in your face ni Batas, 'di ba? Yung delivery niya. Tapos yung pagiging technician ni Looney. Although si Looney may mga din siya ng everything else. Yung pagiging komedyante ni Delo, ni Zaito, 'di ba? May hahawig mo sa simula ng MMA na yung Gracie's Jiu-Jitsu, 'di ba? Yung mga AKA boys sa kanilang kickboxing hanggang sa pagdating nung mga next gen, like ang pinaka tumatak sa akin na napansin ko na, ay pucha, ginagawa na nila lahat. Yung 3GS boys talaga. 'Di ba sila M-Zite, sila Kuya Zite, sila Pistol. Sila na yung pinaka nung yung mga kickboxer sa UFC, alam na mag-defend ng takedown. Pag na-takedown sila, alam na nila mang-submit. Ganon. Kaya na nila lahat. Minsan, sila na yung shoot ng takedown. Ganon. Mm. So, ngayon, talaga kailangan well-rounded ka na. Ultimo, like yung mga tinatawag nilang komedyante. Mm. Like sinabi ko to sa pre-battle interview. Tinatawag nilang komedyante like si Jonas, si Kuya Jojo. Kaya niya lahat. Magaling siya sa lahat. 'Di ba? Kumbaga, meron siyang favorite gawin, pero kaya at magaling siya sa lahat. So, yun yung nakikita ko na hindi lang nag-a-advance yung certain skills. Nag-a-advance lahat, tas ginagawa lahat. Mm-hmm. Ang nananatili, tingin ko, yung mga tunay there. Yeah. May lamang. Yung syempre, yung pagmamahal, nakikita ko. Gusto ko sabihin, fun pero baka illiteral ng iba na hindi naman lahat kenko, hindi naman lahat kwele. Pero I mean, yung pagmamahal sa ginagawa, pagmamahal sa audience, online and in person, hindi nawawala yun. Lagi mo mavaviban yun sa kada battle. Mm-hmm. Yun ang tingin ko hindi nawawala. On a technical level, wala yan. Rhyming. Yun naman gets na. No, yung hindi nawawala yung technicalities, yung skills nandyan. Yeah. Lalong nakahasa. Pero tama yung pagmamahal yung nararamdaman mo Navaviban mo. Hindi mo nga siya di mo siya mapo-point out kung kailan nga ba napakita yon. Basta pagpasok mo ng venue, yung electricity. Solid. Pero ang ganda nung sinabi mo na yung unang sala nga ng mga MCs noon, mas specialists no? Parang naglabas sila para silang, parang ang MMA talaga nang unang labas ng UFC na may Royce Gracie dito, na may isang, si Shamrock. Si Huwas, yung isa, Marco Huwas. Si Marco Huwas, yung Muay Thai. nagtatapak, Muay Thai. Muay Thai. May, si... mga Sir Ali, mga reference. Sorry. My man. Pero di ba sina Polar Bear, yung mga, si Dan Paul Verlals. si Paul Verlals. Baka komentan tayo ng, hindi lahat nagigits yung mga ganyan reference. Sorry, pero grabe rin kasi airpot ko sa MMA. So, kilala ko lahat sila. Nanood ka din sa VHS. Hindi pa VHS yun. Totoong sa TV lang yun. Yun yung isa, si Mark, the Street King. Yung nantatapak siya. Tinatapakan niya si Paul Varlans Yung matangkad din. Marco rin yung pangalan niya. Hindi si Shogun rin siya, Brazilian siya. Na maskuladong medyo maliit. Hindi si Pedro Hizo. Hindi si Hizo. Pero nantatapak siya pare. Pwede pa yun. Meron silang mga, meron, di ba, yung pure karate guy siya, tas naka-kimono talaga siya. Tapos di ba, meron pa nga talagang dun na mga, anong tawag dito, sumo wrestler, na sinipa agad siya sa mukha. Si Tila Tuli, lumipad yung ngipin. Lumipad yung ngipin. So, parang ganun parang lumabas sina Delo, Zaito, sina Looney, iba-ibang characters na may kanya-kanyang specialty no? Kumbaga kung ano yung game nila, naka 10 points yun. 10. Tapos medyo mahina pa sila sa iba. Galing. Pero sinabi mo kasi si Looney, technician.
Si Zaito, technician din yan Ganun yung banat na mga rapper na technician. Yan, Ginawa diba? niya kay Looney. Oo. Pinakita niya kung paano yung mga rapper na technician. Yan. Tsaka technician talaga siya ng mga di ba? Yung electric pan. Electronics. Electronics. Kaya Ang iba mga din. Betamax at VHS tinitira ni Zaito. No? Pero ang ganda, tama kayo, na parang nagkaroon ng reference yung mga bata siguro sa skills na to. Nagkaroon sila ng oras na i-master yung mga yun. Hanggang yung 3GS boys, oh my God, grabe Yung sila. napanood ko yun, tapos sabay-sabay sila pumasok di ba? Parang, grabe tong mga to Oh. Parang grabe nga sila kasi, handa lagi. Pagka pinanood mo sila, expect mo na hindi pwedeng petics ka dyan dahil lahat ng weapons meron na sila. Tsaka kahit friendly battle nila, quality, pukpukan pa din. Like, kahit sila magkalaban. Actually. Wala mag-hold back. Solid, no? Hey, anyway, punta tayo pare sa ano lang to small talk lang to tungkol sa hip-hop, no? Siyempre, lang tayo, saglit lang natin pag-uusapan tong mga to. Pagbigyan lang natin. Kasi alam ko interest nila mga MMA tsaka family bilang bara-bara to, no? Kape, no? Ikaw naman, personal na na creative process mo. Medyo may glimpse na tayo kanina kasi alam natin yung disiplina mo as a fighter. Pero konting kwento pa about how you prepare for a battle. Ano yung, syempre to the extent lang na kaya mong i-share, no? Para hindi ka masyadong masilip ni Zaki, no? Pero Zach, tatampo ko sa'yo, Zach. pero mamaya pag-usapan din natin yan. Pero ano lang yung mga routine mo, ano yung preparations na ginagawa mo for a battle? So, pag binigyan ako, sabihin natin spoiled ako. Meron akong yung regulated na 1 month. Yung first month, kasi lagi nga ako nanonood ng battle. Ang dami kong kinokonsume na battle-related media. Yung mga reaction channel, lahat ng podcast, ito, kay Kuya Mark. Alam mo yun, parang everyday hindi pwedeng may hindi ako or yung mga babalikan ko lang. Manonood ako lumang battle. So, ang gagawin ko, ipa-flush ko muna. Di-detox ako. Yung first week, so 4 weeks yon. Yung first week, wala akong i-consume na battle-related at kung pwede, hindi ako may kinig ng hip-hop. Tapos yung second week, aaralin ko yung kalaban. Papanoorin ko yung battles niya kasi magastos sa oras yun eh. Hindi naman porke sinabi kong 1 week, 7 days, nakaupo lang ako sa computer. So yung bakanting oras ko, papanood ko ng battles niya, titignan ko yung skill set, yung preferences, all that. Pag na-figure out ko na yon, yung third week, magsusulat na ako. Then, fourth week, sana, hindi ko alam kung ano meron eh. Parang yung universal beings, tinitest yung abilidad ko mag-memorize. Pero sa fourth week, lagi may nangyayari na something, good or bad, na kailangan ko pagtuunan. Pero, kung papalarin, makakapag-memorize ako ng 5 days. Kasi Saturday ang event. Yun. Kung ako masusunod, yun ang routine ko. Pero may times na, kagaya kay Poison, kay Sequence na sumabay sa mga bagay-bagay sa buhay, sinulat ko yun back-to-back 1 week. Parehas kay Poison, kay Sequence. Tapos hinati ko na lang ng ilang days yung pag-memorize. Shit. Grabe. Sobrang stressful nun. Nun. Kung hindi pa ako kalbo nun, nakalbo na ako. Pero grabe, napaka-organized pa rin itong, kung mabigyan ka ng isang buwan, ang ganda nung transition nitong 4 na to. Detox, research, sulat, practice. No? Pero again, hindi lang battle MC is life, no? Battle rap is life. Ang dami nangyayari sa buhay. So, ang daming hurdles din bago ka mapunta dito. So, yan yung mga bagay din na syempre. Lahat tayo. Kaya hindi na din ako, never ako magsasabi ng anything na magtutunog excuse. Kasi parang disrespect yun eh. Lahat naman tayo eh. Lahat ng involved. Or lahat ng tao. Di ba? Minsan lang, syempre, may mga extreme cases na grabe yung nangyayari sa isang MC. Di ba si M-Zite, sunugan, mga ganon. Ibang level. Nag-show up pa din ng preparado. Di ba? Kaya yung mga haters dyan ng Boss M ko, nanahimik kayo dyan, ha? Oo nga. Yung mga fans ni Cripply dyan,
ano pa rin, inaano nyo pa rin si MZite. Mais kayo. No? Pero grabe respeto kay MZite. Laging prepared. Kaya, ano rin, no? Talagang, kahit yung, ano niya, no? Yung back-to-back battle niya rin in one day. Anong gagawa nun? Si Ice lang din ang gagawa nun. Grabe, no? Si Boss M ginawa yun out of skill eh. Ako gagawin ko lang yun kasi si Raulo. Oh, magkaiba rin, ano? Magkaiba rin. Yung motivation. Pero solid, no? Ang ganda nung, maganda rin marinig yung ano mo, no? Yung process mo na yan. Pero, yeah, sige. Sold na ako doon, ano? Pero, siguro, no? Lalo ngayon na you are surrounded by young MCs din na nakalaban mo at saka puro nagiging kakilala mo na rin. So sabi mo nga parang sana may naaambag ka rin sa kanila, no? Bilang nakakalaban mo sila. And I feel like sa kanila rin ang gandang opportunity for them na makakalaban yung someone like you na seasoned na, no? Pero sa mga nakikinig pang battle MCs, no, nakakasabayan mo man ngayon or aspiring pa lang, bilang ang ganda na ng spot mo ngayon na ang dami mo ng dinaanan, dami mo ng lessons din along the way, ano siguro yung mga top na advice mo sa kanila in terms of battle rap career nila? Yakapin nyo. Like, yun nga, madami happening sa buhay, some more than others, some bigger than others. Pero, ang point is, lahat tayo may pagdadaan ng shit talaga. So, imbis na tignan nyo yung mga tinanggap nyo naman na battle as chore or trabaho na, fuck, kailangan ko pa pala paghandaan to, kailangan ko pa palang, kasi, madidisturb yung pag-enjoy nyo dun sa craft pag ganyan nyo venue. So, ang masasabi ko lang is, i-view nyo as ito yung escape. Yung hip-hop, yung escape. Para, kung gaano ka dami o gaano ka konti man ng oras at energy at focus na matitira para sa battle rap, may enjoy mo. At pag nilabas mo, mapaperform mo na maayos, may enjoy din ng mga tao kahit ng iilan lang kagaya ko po, parang nakakaget sa mga pinagsasabi ko minsan, dadalawa lang ata alam mo yan. So pero ang point is meron may mamamarkahan kayo na tao na hindi nyo alam kung anong effect ng ginagawa nyo sa buhay nila. So pagbutihin na natin. At para mas madali pagbutihin, enjoyin lang natin. Kumbaga, gusto ko sabihin trip pero parang ang pangit na trip mo lang ginawa. Pero gets ko Fun lang. Escape. Maganda yung escape kasi parang medyo nababawasan yung pressure doon sa bagay na gagawin mo. Kasi pag masyado mo ring sinentro siya, para bang everything's at stake. Yeah. And napipressure ka na, ang tight mo na, hindi mo ma-enjoy. No? Kaya, kasi although high yung stakes minsan sa certain battles or kahit para sa'yo personally, like hindi alam ng mga tao na itong battle na to high yung stakes para sa'yo at sa personal life mo. Hindi mo natutulungan sarili mo pag inisip mo yun So, enjoyin mo na lang din. Parang, wag mo na isipin kung ano sabihin ng kalaban mo, ano sabihin ng mga tao, ng mga judge, kung mananalo ka, kung matatalo ka. Basta isulat mo yung best na kaya mong isulat, na alam mo magiging best for everyone involved, pati sa kalaban mo, dun sa brand, dun sa league, sa mga manonood. The rest, fuck that shit. Wag mo na isipin yung wala ka namang magagawa dun Gawin mo na lang yung makokontrol mo and have fun while you're doing it. Tapos the rest, bahala na. May isang bagay na gusto mong sabihin na tayo na men, wag niyong gawin to. Maglabas sa cellphone. Joke lang. Huwag maglabas ng cellphone. Creeply, pinaparinggan ka na naman, Putsang ina, nakadalawa na. One na Crip. Nag-PM kayo sa akin si Crip kagabi. Sabi nga, solid ng DP mo pang manager ng sugal. Trash talk na. 1-1 Crip. Kayo ba magtatagpo? Hindi, sa kabila naman Sa kabila siya? Sa kabila siya. Oh my God. Pero kumbaga, pang finals yun kung Kung magtatagpo. Nasa magkabilang side. Pero, grabe si Gripply. Sige, tayo? Forward looking tayo sa isa buhay. Okay ka pa? Kaya pa? Small talk pa lang to Tsaka hindi naman ito yung pag-uusap. Mamaya magluluto pa tayo ng ayan, iba-iba. fettuccine. So, cars, cooking,
planting, yan ang mga lifestyle show na pala. Pero isa buhay, yung isa buhay, run mo, no? Run, isa pa lang, no? Pero, kumusta yung una mong battle kay Jonas? Alam naman natin sa mga nakanood kung gaano ka-intense din yung battle na yun. Gaano ka-dikit yung battle na yun. Pero ikaw, personally, anong thoughts mo sa battle na yun? Crazy. Hanggang ngayon di pa rin nagsisinkin kasi isa sa battle rap heroes ko si Jonas talaga, low-key. Siyempre, hindi ko pwede sabihin publicly yun nung kasi dina-angle ako, di ba? Pero, siya eh. Parang lahat ng binibigay ni boss sa akin, para lang akong fan na nilagay sa stage. Kaya enjoy ko talaga. Hindi ko na iniisip yung mga ibang factors, yung manalo-matalo, kung ano ba to. Kaya hindi pa todo nagsisink in. Hindi lang yung nanalo ko, na nakabattle ko si Jonas sa isa buhay, sa Metro Tent. Diba? Wild yun na nakita ko yung parang nag-flash sa harap ko lahat ng era ni Jonas. Pinakita niya, parang tinur niya, nag-Jonas Masterclass siya. Nung pa nga lang first 4 bars, tapos naka-detalyadong multi, tas may mga punchlines. Ako, it's gonna be a long night. It's gonna be a long night. Yung first 4 lines pa lang niya. Grabe yun. Tas sobrang na-enjoy ko kasi kung hindi ka naman sensitibo, syempre. Pero bilang fan, sobrang enjoy manood ng battle ni Jonas. Paano pa kaya kung nandun ka sa harap niya? Ikaw pinakamalapit, Oo, kayo ni best Kuya seat in Kebs. the house. Oo. Grabe. Sobrang na-enjoy ko and feeling ko madami ako na-experiment din. Feeling ko madami din na top si Kuya Jonas na skills niya na matagal niyang hindi nailabas. Kaya nakakatuwa din, like lahat na surprise. Pleasant surprise lahat. Well, hindi para sa akin kasi ako yung kalaban. So parang ako, fuck. Dami ang weapons ngayon na. Yun. Yeah. Super Ang fun solid battle. ng rounds din ni Jonas, no. Sabi mo nga parang Jonas Masterclass. Dinaanan niya nga yung iba-ibang style niya at yung sinasabi niya na sinasabihan niya siyang komedyante pero kaya niya lahat yan. Na foreshadow nga doon sa pre-battle interview niya. Kaya Sabi ko, hindi komedyante lang yan ha. Ginawa niya nga. Pinakita nga niya. Ang hindi lang ako happy sa battle na yun, honestly, manhid ako. Gusto ko lagi lang ako locked in. Wala nga ako iniisip na outside factors. Pero iba kasi pag sampa ko sa stage na pag tingin mo doon sa mga tao, hindi na uubos. Tapos ang laki ng venue. Honestly, nadala ako ng adrenaline talaga. Kaya ang for me, hindi ako nagandahan talaga sa performance ko sa simula. Parang paakit yun nangyari. Kasi ang nangyari sa akin, parang pag-start na kotse, inapakan ko agad yung... So, tinatry kong makontrol yung manibela the whole time. Hanggang feeling ko towards the middle, dun ko na nakuha yung timpla. Na, hindi ako sanay. Hindi ako sanay sa ganong kalaking event. Sa ganong ka superstar na kalaban. Sa ganong kataas na stakes. For the first time, masasabi ko na nauga ako dun sa gravity ng situation. Hindi dun sa mga, usually mauga ka dun sa sinabi ng kalaban. Dun sa gravity ng situation na sabay-sabay nag-rush pagtayo ko dun na parang putang ina. Ano to Pag sa ibang liga, mga 40 lang nanonood sa akin, tas magkaka-level lang kami lahat. Yun, ang taas nung stage. Tas, damn. Ba yun? Grabe, no? Nauga ako. Grabe nga yung crowd doon. Napakahaba nung pulutong nung crowd na gano'n, Kaya parang I can only imagine kapag ikaw na yun nandun sa taas. First time ever. Tapos kaharap mo pa si Jonas. Shit, medyo matindi actually yung pinares sa'yo ni Ari. Para akong, yun ang masasabi ko. Tinatanong mo kanina kung alam ni boss nagjo-joke ako. Yun yung masasabi kong moment ko na nag-isip ako kung iniisip ba ni boss ko nagjo-joke ako. Ay, oo. Kasi parang hindi eh. Parang doon, ito na yung paraan niya. Pinagbigyan mo ko isa boy, gusto mo ko ilaglag agad. Parang ko, hindi kanya sasapakin ng literal. Siguro ikaw si wag natin bagatin. Pero parang pagalitan ako pinapa-delete niya yan sa akin eh. Pero ito yung paraan niyang sapakin ko Tayo na ito.
Ano mo gusto mo Sige, isa buhay ka. Bigyan kita isang buhay talaga. Isang buhay. Gago ka. Tignan natin. Pero grabe. Nung ano talaga, sabi niya, yun na naman, papunta akong gym nun. Tas late na ako. Mm. So nagmamadali ako. Biglang may nag-turut. Tapos nakita ko brown yung dibs ko. Lumalabig na agad yung kamay ko. Talaga. Yo. Fuck. Reply agad ako kasi alam ko matagal yung susunod eh. Para masimula na yung buffering time. Sabi ko, yo boss, kumusta? Kumusta ka naman? Ganyan. Lambing ako kasi. Sabi pwede ka ba sa gantong date? Sabi ko, oo naman boss, kahit kailan. Sabi ko, kahit kailan mo gusto. Sino ba kalaban? Tagal, tapos na ako mag-training. Nakapagluto na ako sa bahay. Pinapaisip niya sa'yo. Oo. Tapos may mga teammate ako, nakagrupo ko din sa rap. So habang nagsasparring kami, putang ina, balisa talaga ako. Sabi, sino kaya nag-theorize na kami kung sino ibibigay. Pag uwi, mali kami lahat. Jonas. So, naman boss eh. Abuti mo lang ako quarters or something. Semis, di ba? Grabe. Pero, pero natuwa ako kasi, kumbaga, para ibigay niya yung ganong responsibility sa isang kupal na tulad ko. Pero pare, no? Yun yung responsibility and respect, no? Na ibigay sa'yo si Jonas. Parang, hindi naman niya rin ilalagay And sa alam hatred. niyang, and hatred na. Tinatry ko na nga masahihin para hindi masyadong, hindi litaw na, talagang gusto kanyang banatan, Pero ganun yung level of respect na ilalagay din niya yung mga superstar MCs na malalakas na MCs sa alam niyang mga papalag eh. Kaya tingin ko nakita niya yun eh. And may similarity rin tingin ko sa nangyari kay Lipcram Aubrey. Grabe yun. Grabe yun. Parang si Lipcram mismo parang una grabe yung battle ni Lipcram. Litaw na litaw talaga yung yung galing niya as an MC. And then alam mong naghanda yung si Aubrey. Tapos lumabas din yung galing niya doon. Kaya parang ganong type of battle tong sa inyo eh. Yung parang pinagtapat na seemingly parang body bag or lamang na lamang yung isa. Pero nagising yung yung grit and gutom mo pati ni Aubrey. And ang ganda ng posisyon niya na pares kayong umaakyat. Binigyan kayo ng halimaw. Paano kayo magpa-perform? Ang ganda nung kinalabasan ng both battles, no? Iba talaga Hindi dahil nanlalambing ako, pero iba talaga, hindi mo ma-deny na iba talaga mag-matchmake si Boss. Ang laki din, pabalik-balik, pero ang laking bagay din ng pagiging MMA fan niya. Kasi Actually, no? Parang kung paano mag-matchmake sila Dana White na magde-develop ng new stars or mag-upgrade magle-level up ng existing stars habang at the same time napapanatili yung grit ng mga vet, ng mga superstar sabay. Boss Arik yan. Baka Boss Arik yan. Company men. Umiiling na ngayon si Boss Pucha. Pero ang galing kasi, hindi ko alam kung nag-overthink na ako. Baka sabihin ni Boss, tangin na sira na ulo na ito. Nung nagsusulat ako, kaya din naglagay ako ng homage na line kay Batas. Kasi kung hindi ako nagkakamali, first round din ng Isa Buhay yun, na nakalaban ni Batas, si Jonas, na may balbas din, natatuan din. Na sa main event din, na second sight nangyari yun. Diba? Grabe. Boss Arik yan. Boss Arik natin yan. Hindi, sure ako naisip ni Boss yun. Grabe nga pag talagang pinagkabit-kabit mo, marami kang makikitang ganun eh. Oo. No? Marami kang Kaya, makikita. Mga 90% ako iniisip talaga ni Boss yung ganun eh. Gusto ko nga sabihan siya na kung yung day na mag-iisip siya ng battles. Masyashadow mo. Oo parang nandun lang ako sa likod, tinitingnan ko lang, pa ginagawa nito? Oo. Paano niya pa to tinitimpla? Parang wizard eh. At Parang work. wizard parang may mga chemical na minimix. Tapos, Oo. Sobrang Parang complex nung let him cook niya eh. oo, no? Hindi, pero walang wild talaga. Na pag tinignan mo yung, minsan may mga card na titignan mo na magugulat ka.
Pero habang tumatagal, na-realize mo, kasi yung gantong match-up, ganyan. Or for newer fans, yung tingin nila hindi nagme-make sense. Pero hindi papalya yan unless may mag-choke. Pag pinanood mo yung match-up, ang lupit palagi. Diba? Hindi ko alam paano nakikeep track pa ni Boss yung roster eh. Kakaiba. And ako, kinuwento niya rin sa akin sa isa sa mga interview natin sa kanya na ibang level pa yung, isang level yung, alam mo yung skill set nila, alam mo kung nasang phase na sila ng battle rap career nila. May personal pa yan. Oo. Alam din niya kung ano nangyayari sa buhay niyo. Iti-take into account niya yun eh. Kasi posible maka-apekto yun sa availability mo or sa level ng performance mo. Grabe. Grabe ka, boss. Wala akong masabi. Kahit ang dami ko na sinabi. Pero yeah, grabe. Solid, no? Tapos solid Jonas. Shoutout kay Jonas. Sana makakwentuhan din natin dito si Jonas. Minsan, ang dami niyang kalokohang ginagawa. No? Sasakit talaga chan mo. Sasakit si Kuya tiyan. Jonas nag-guest dito. Ay, naku. Makakwentuhan pa nga lang namin sa likod eh. Oo nga. Gusto ko nga sabihin, huwag tayo mag-battle. Oo, ito na lang. Pero grabing tao, no? Ibang klase. Sobrang curious ko rin marinig si Jonas sa mga nasa likod ng isip niya, no? Pero, ewan ko kung tama ba tong gagawin ko, pero parang, ano namang thoughts mo sa next battle mo kay Zaki? Siyempre, no? Parang part naman din ng iniisip ni Arik yun na ano yung pwedeng possible matchups after. Yun nga, ito. Parang, parang sidebar lang, na pag tinignan mo yung isa boy na to, parang isa siya sa pinaka well-matched. Like kahit sino manalo sa kahit anong combination ng matchups, magiging main event worthy lahat. Hindi ko sinasabi na main event worthy ako. Pero, ano ba mas okay na magiging pukpukan lahat kahit ano mangyari. Kahit lahat ng underdog manalo, magiging classic lahat. Si Zack, tropa yan eh. Nag-late night calls pa kami, ganyan. Ewan ko ba dito kay Zack Min eh. Ayaw Totoo ba yan? Oo. Totoo yan? Oo. Pero, bro, kumusta ka? Naka-battle mode na si Zaki. Si Zaki. Pero isa siya sa mga gusto kong pinapanood. Entertaining yung style, tsaka nakakatuwa na MMA fan din talaga siya. Pala, So, Shucks. kaya nga sabi nila, ganun mangyayari sa battle namin. Sigurado. Tapos pag nag-reference kami MMA, mag-reklamo sa'yo, hindi namin naintindihan yung mga ganyan. Kaya mag-reference na lang kami ng mga PBB, di ba? Pero medyo yun ang ma-expect natin, MMA. Parang slugfest talaga to. Para kayong magsusuntukan talaga. Pero sana siguro yung mga bago manood yung mga tao, medyo muna research ng konti sa MMA para ma-familiarize kayo sa mga pangalan na ibabanggitin nila, sa mga moves na babanggitin nila. Kaya tingin ko like punchline fans battle. Tsaka yung mga sinasabi nilang pukpukan na laban. Ma-manifest ko na mabibreak it down ni Looney itong mga gantong klaseng battle eh. Kasi very technical eh. No? Very parang sarap himayin. Ngayon pa lang eh. Kaya, wow, isa buhay run, Pero, siguro last ko na lang sa isa buhay, no? So, si Zaki, Ayaw ko na masyado maghimay, baka maging angle sa'yo. Pero, hindi ko alam kung tama rin tong tanungin, pero may particular MC ba doon na pinaka ina-anticipate mo? Or parang pinaka tinitignan mong parang mag-all out? Ewan ko, parang ganun. Parang meron bang particular MC na natitira na pinaka inaabangan mo? Na makalaban o mapanood? Mapanood at makalaban. Siguro mapanood na lang kasi... wag na yung makalaban. Kumbaga, tinatrato ko to one battle at a time talaga. So, kung sino man nasa harap ko, yun lang ang nag-e-exist na kalaban ko. Pero, gusto ko mapanood ng live si Carlito kasi hindi ko siya napanood last time. Kasi nagpa-practice ako noon. Pero sa labas na Metro Tent, nahirinig ko siya. Napakapakan pa yung stage. Basta may mga parang stamp siya dun eh. Bilang big fan talaga ni Sayad, maraming nuances sa game niya
nakikita ko dun sa Rookie kay Carlito na almost parang twins na nga sila eh. Parang single being na nga sila halos eh. So, ayun, gusto ko mapanood ng live kasi grabe yung presence ni Carlito. Iba rin no? Tama nandun ako. Nung nagsastamp siya. Nag-stamp na siya. Narinig ko, sabi ko, tayo na. Nag-wild out na si Carlito Oo. Para siyang sinapian ni Sayad. Oo, kasi yung boses, umaalingasaw hanggang sa labas. Grabe. Parang kada bar niya, parang may binabaril na tao eh. Kinikilabutan ako habang nagpa-practice. Sabi ko, fuck, sayang hindi ko napapanood. To kaso, after kasi nung break na yun na yung batch ko eh. So, kailangan ko na mag-practice eh. Yes. Tama. So, gusto ko mapanood na live kasi hindi ko napanood yung last time. Something to look forward to talaga yung battles ni ni Carlito. Yung Cripply, anong thoughts mo dyan sa battle MC na yan? Okay naman si Crip. Minsan kasi, lang eh. Alanganin yung mga comments sa DP ko eh. Kung ano-ano, no? Mahilig mang angle si Crip ng DP, tapos kinover photo pa ngayon, DP ni boss. Anti-trip lang talaga parang parte lang tayong lahat ng mundo ni Cripply, no? Oo, ganun na nangyayari. Mag-post siya ng mga kamukha namin. Buti nga ako wala pa eh. Siya rin nga yan yung sa kamukha. At saka yung kinakabit niya yung reaction video ni sa ibang clips, nagko-collage siya ng mga nag-e-exist na diba? Sabi niya tapos kasi sabi niya, pwede pang niya kami talunin parehas ni Jonas. Lakas ni Crip. Grabe si Cripply. Wala pa sa stage ng babody bag na. Oo. Yung intro nga niya, dinis pa niya si Carlito. Grabe talaga. Nagwawala. Parang kung ako nakafocus lang sa kalaban ko, si Crip gusto niya patayin lahat sabay-sabay. Banat lahat. Sino yung nakabracket mo na kunyaring mag-advance? So kayo ni Zaki, no? Sino yung nasa taas nyo? Katana Carlito. Oof. Oh my God. Grabe rin yun. Oh my God. Grabe rin pala yun. Shit, grabe rin si Katana. Lahat. Grabe sa kabila, lip cram kay Ram, tas Crip Liban. Boss Arik yan. Boss Arik yan. Crip Liban. Hindi ko napanood si Ban. Sayang kasi nalita ko konti. Nag-i-interview naman ako nun. Media obligations. Pero guys, solid, no? Parang ako, maraming parating na flip-top events. Hindi lang aabot sa video na to, pero tapos na rin yung zoning 19 na ba yun? 18 sa Sabado. 18 and 19 sa Sabado, no? So, pagtas nun, gubat na. Hindi pa natin alam yung yung lineup. Abangan natin yung lineup sa gubat. Isa rin yan sa mga gusto kong puntahan. Makapunta na sa sa John Leo Country. No? Yes, sir. Parang kumbaga, Mayor, Governor, John Leo. Klaro naman. Diba? Ang dami nag-aaway na sino yung magiging next na governor ng Cebu. Parang ito. Ito yung Andun lang siya, tumatawa lang sa gilid. No? So si John Leo yung gusto kong mapuntahan dyan sa Cebu. Gubat. Tignan natin kung may isa buhay. Kasi most likely hindi na all isa buhay lineup. Kasi nga, konti na lang din yung battles. No? So mukhang pa isa-isa na lang yan. Tignan natin. Pero abangan natin yung gubat. And then abangan natin yung mga susunod pa na events ng Flip Top. At saka sayang by this time hindi na abot din. Pero nangyari na rin dito sa Linya Linya HQ yung tayo X Uprising, event ng Linya Linya. So abangan nyo rin yung mga event namin dito sa Linya Linya. No? Hindi lang itong bara-bara yung ginagawa natin. Hindi lang t-shirts, hindi lang memes yung ginagawa namin. Gumagawa rin kami ng events na iba't ibang genre at hindi natin palalampasin ang hip-hop syempre. Unang salang, Uprising agad. No? And excited ako sa event na yon. Sayad, Keja, Apoc, Chemical Ali, DJ Nico, Supreme Fist, Enigma. Siksik. Diyos ko. Dami ko pang inaabang ang ibang MCs na mag-perform pero ito yung unang salang natin. I'm hoping na may mga iba pa tayong rap artists na mapakinggan dito. Tingnan natin, balang araw, baka si Saint Ice din, marinig natin dito. Yo. Yun. Diba? So, abangan nyo yan. And ako, medyo manifesting din ako na mabasbasan tong space namin ng isang battle rap.
tignan natin, no? So, sana maging ano rin to, space din to for MCs, no? At saka sa mga fans lang ng battle rap, ng rap, at saka ng iba pang mga art forms, no? Bilang may spoken word poetry rin kami dito. Meron kaming gigs from bands. Actually, June 28, 'di ba? Si Ellie Buendia magpa-perform din dito. So abangan nyo rin 'yan, part ng Method Adapter tour. So medyo Solid. no, parang masaya kami na iba-ibang ina-idolize din naming mga artists nagpupunta dito para mag-perform. So abangan nyo rin 'yan. Saint Ice, ano namang abangan pa ng mga tao sa'yo? Music mo, battles mo, mga iba mong ganap in life. For music, madami na ako naka-imbak. Hindi ko lang mapagtuunan ngayon ng maayos na rollout. Gawa na nakafocus ako sa Isa Boogie. So, abangan nyo na lang siguro yung battle namin ni paring Zaki sa di ko pa alam. At di pa ako nag-iisip ng pagsusulat ngayon. Di pa ako nagsusulat pero nakapaglinya-linya na din. And yung aking brand, Pray For Us, gusto ko siya ma-launch this month, hopefully. And mga iba kong forays, possibly streaming. So, I'm working on that. Yun lang. Follow nyo na lang ako sa social media para updated kayo sa lahat ng mga showbiz chika. Ganda. Ganda. Pero grabe pare, maraming salamat. Salamat pare. Thank you, sir. Grabe ka Saint Ice. Ang saya, sana na-enjoy nyo tong conversation namin ni Saint Ice. Kung gaano ka diverse, kung gaano ka rich yung experience ni Ice as a person. Ang dami niyang ginagawa, ang dami niyang tinututukan at lumilitaw yun kung gaano ka well-rounded din at katalas yung craft niya sa battle dahil sa iba't ibang ginagawa niya sa buhay, no. So, abangan niyo yung mga ginagawa rin ni Saint Ice para mas ma-appreciate niyo rin yung mga parating niya pang battles, no. At sana suportahan niyo Linya Linya X Flip Top Battle League na shirt, mag-ingay. Available pa rin yan sa linyalinya.ph at saka sa ibang online platforms, Shopee, Lazada, at saka sa mga events ng Flip Top, nandyan din kami. Nandyan pa rin yung Linya Linya X Keja, tunay lamang ang mananatili. Salamat sa pag-shoutout. Yes, sir. Saint Ice, may dobling shoutout tayo dun sa last battle niya. No? And then, abangan nyo, no? Parang nagtatry ako magluto ng iba pang possible collaborations. Flip Top man yan or ibang artists. May parating din kami ulit with Francis M. So, abangan nyo rin yan. May dalawa na tayong Francis M shirts. Yung Francis M Tribute, tsaka yung Ito Ang Gusto Ko. May isa kaming niluluto this June. Sana abangan nyo rin yan. Yun lang, no? At kung di pa kayo nakasubscribe dito sa Linya Linya Show, subscribe kayo sa Spotify and YouTube. Abangan nyo yung mga susunod pa nating battles ang putya. Iba pang episodes, nakala mo naging battle MC na, no? Last word na lang kay Saint Ice, no? Ano ba? Paano mo gustong makilala at maalala bilang isang battle MC? Basically, ang gusto ko lang ma-accomplish at gusto kong ma-inspire yung iba na ma-accomplish din is wag pakinggan yung noise sa labas ng sarili mo. At hanggat wala kang inaapakan na ibang tao, kahit anong trip mo, kahit gaano pa ka-chapso yan at iba-iba na lahat, gawin mo lang lahat. Gawin mo lang lahat ng gusto mo. Huwag ka lang, basta wala kang naaapakan na ibang tao. Just do what you wanna do kasi isang beses lang naman to eh. So, alam mo yun. Magpapapigil ka ba sa mga tao na wala namang bilang sa buhay mo? Maraming salamat sa Linya Linya. Super big fan of the show. Kaya parang surreal na nandito pa ako. So, yun. Thank you, Brother Ali. Thank you, Saint Ice. The Linya Linya Show, Bara-Bara, Linya Linya, Flip Top Battle League, Saint Ice, Pray For Us.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.